Ang pangalan ko ay Kiluo. Isang empleyadong kumikita ng 3,000 bawat buwan. Sa mababang antas, parang hayop sa bukid. 2 araw na ang nakalipas. Nabuksan ko ang sistema ng pakikipag-ugnayan. Basta't may pakikipag-ugnayan, makakakuha ako ng gantimpala. Kung ito ay tungkol sa pakikipag-ugnayan, kaya diretso na akong magsasalita. Kahit na 6 na taon ang agwat ng edad natin, nakapag-asawa na ako dati. Pero ang nararapat na dowry ay 38,800. Hindi pwedeng bawasan. At saka, pagkatapos ng kasal, ayoko nang magkaanak. Matatanggap mo ba? Ngayon ay nagkikilala na tayo. Ganito na ba kalayo ang mga bagay? 38,800 at hindi pa rin nagkakaanak. Bakit pa siya nagkikilala? Kaya ko. Matatanggap ko. Nakaposisyon na ang pangunahing tauhan. Opisyal lang nagsimula ang blind date. Pagkalipas ng kalahating oras, makakakuha ang host ng gantimpalang 100,000 yuan. Kung hindi umabot ng kalahating oras, mabibigo ang misyon. Permanenteng binura ang sistema. 10 minutong pagbibilang ng oras. Kawani. Ito. At ito pa. Ayaw ko na lahat. At ang iba pa. Kumuha na lang kayo ng isa bawat isa. Ang dami nito. Tayo. Kaya ba natin itong ubusin? Hindi naman ito ganoon karami. Kung sayang lang. Ayos na siguro. Sandali. Para sa sistema. At mayroon pa akong 10,000 piso. Kaya ko pa. Ituloy natin. Magdagdag tayo ng isang bote ng mautay. Tama. Huwag mong buksan itong bote ng mautay na ito. Ipapackage ko na. Anong ibig sabihin nito? Kumakain at kumukuha. Ito ay inihahanda para ibenta. Isa na namang biktima. Malapit ng maloko. Mama, gutom na ako. Siya. Iyong anak siya. Siya. Anak mo siya. May problema ba? Walang problema. Walang problema. Naiinis na baby. Inayos na ng mama mo ang presyo para sa iyo. Sandali lang. Bumalik siya para sa blind date. O para hanapin ang apo niya. Gusto akong patayin. Ngayon, ituturo ko sa kanya ng mabuti para malaman niya kung ano ang pagsasagawa ng sariling kapahamakan. Bakit hindi ka kumakain? Nagda-diet ako. Ayos lang iyon. Baby, kumain ka ng marami. Kumain na ako. Maya-maya, hindi na masabi. Tama nga. Magkano ang sahod mo sa isang buwan? Sahod at sideline. 10,000 na higit. Napakakaunti naman ito. Pagkatapos ng kasal, aalagaan ko ang sanggol. Hindi ako makakapagtrabaho. Ganitong kaunting pera. Napakahirap para sa aming dalawa. Siya. Kailangan pa ng atensyon. Siyempre naman. 12 pa lang siya. Bata pa siya. At saka ikaw, isang lalaki. Dapat pagkatapos ng kasal. Sana ikaw ang mag-alaga sa aming dalawa. Hindi mo naman siguro kayang. Walang ganitong responsibilidad, di ba? Ang kapal ng mukha niya. Huwag kang magalit kung gagawa ako ng malaking hakbang. Nga, nagrerenta ako ngayon. Ikaw, may bahay ka ba? Pwede nang bilhin. Kaya itong titulo ng bahay. Pwede mo bang isulat ang pangalan mo? Hindi. Sinasabi ko lang. Pwede bang isulat ang pangalan ng baby ko? Siyempre, pwede naman. Nagpapakasal tayo. Iyong anak. Hindi ba't anak ko iyon? Kaya kailangang ihatid at sunduin ang bata sa paaralan. Walang sasakyan. Hindi ito maginhawa. Walang problema. Ang tatay ko ay bumili ng isang bisegli. Balik tayo. Dinala ko ito para makita mo. Ang ganda. Ako naman. Masaya ako sa iyo. Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo sa akin? Sa tingin ko, ikaw ay isang napakabuting ina na palaging nagmamalasakit sa iyong anak. Sino mang makakapag-asawa sa iyo ay talagang napakaswerte. Sang-ayon ako dyan. Sabi ng lahat, ako nga, karapat dapat sa mas mabuti. Kahit na ikinasal ako sa'yo. Medyo nagdusa ako. Pero dahil sa'yo, na napakasinsero. Sige, papayag na lang ako. Binabati ang may-ari. Natapos ang unang blind date. Gantimpala ng 100,000.
Nasa iyong account na. 50,000. Nasa iyong account na. 50,000. Bakit biglang pumasok? Ang dami ng pera. Sa wakas, dumating na ang reward. Susunod, panahon na para sa aking laban. Paano? Bigla na lang ang dami ng pera. Alam ng nanay ko na may date ako. Kaya nagpadala siya ng pondo para sa pag-ibig. Ang yaman-yaman talaga ng mga magulang natin. Sobrang ganda naman ito. Sa tingin mo, kailan kaya tayo magpapakasal? Ginoong May, marami kang tanong sa akin. Ngayon naman gusto ko ring magtanong sa'yo. CJ, ano? Magtanong ka na. Tofu na may sabaw. Mas gusto mo bang kumain ng matamis? O mas gusto mo bang kumain ng maalat? Gusto ko ng matamis. Gusto ko ng maalat. Mukhang, hindi tayo bagay. Hindi. Noong una, ang dami mong kondisyon. Pumayag ka sa lahat. Ngayon, dahil sa tofu. Sinasabi mong hindi tayo bagay. Ang mga mahilig sa matamis at maalat, hindi magkasundo. Magkaiba ang landas. Hindi tayo pwedeng magplano ng magkasama. Paalam. Hindi. Kaya ko namang kumain ng maalat. Akala mo lang akong tanga. Ikaw ang magbabayad ng higit sa 6,000 piso sa pagkain. Hindi ka pa nagbabayad, di ba? Ginoo, kayo ay may kabuang gastusin na. 6,666. Pakibayaran. Bulag ka ba? Siya ang lalaking nagbayad. Bakit ako ang papabayarin? Ginoo, pasensya na. Ang hapunang ito ay in-order niyo kasama ng inyong anak. Yung Ginoo, wala man lang in-order na putahe. Wala ring kinakain. Kaya ang hapunang ito, kailangan niyong bayaran. Saan naman may babaeng nagbabayad? Hintayin mo. Kukunin ko siya agad. Tama. Huwag nang ihatid ang mga pagkaing hindi na-serve. Magandang araw. Ang tawag na ginawa mo ay kasalukuyang abala. Putang ina, sagutin mo na ang tawag. Tita, sasabihin ko sa'yo. Tinanong pa niya kung uminom ako o hindi. Sabi ko hindi. Hula mo kung ano ang ginawa niya. Bumili siya ng isang boteng mautay. Pero kung sinabi kong uminom ako, ayos na yan, di ba? Hindi natin dapat palakihin ang mga ganitong tao. Xiaoqi, maghanap ka ng dahilan. Mabilis na umalis ka na. Huwag kang mag-alala, ate. Umalis na ako. Balik na lang tayo mamaya. Ang plano ay talagang maganda. Hindi pa umabot ng kalahating oras. Kumita na ng 100,000. At nakapagpahamak pa ng isang masamang babae. 2 magagandang balita sabay-sabay. Guroki. Guroki, walang klase na kailangan idagdag ngayon. Bakit ka nandito? Hinahanap ko si nanay. Si nanay mo, nasaan siya? Nandito si nanay. Kung siguro kilang sana, ang tatay ko. Guroki, gusto ng tatay na makipaghiwalay kay nanay. Wala na akong tatay. Anong sinabi mo? Guroki, pwede mo bang gawing tatay ako? Hindi ba si Ate Jayang? Ate Jayang. Pasensya na, Ate Jayang. Ate Jayang. Ako. Hindi ko sinasadya. Ako. Ate Jayang. Nandito ako para magbayad. Tingnan mo. Nangako ako. Wala akong nakita. Sige na. Huwag mo nang sabihin pa. Noong 3 taon na ang nakalipas, para magpagaling ng girlfriend ko, hiram ni Sister Jayang sa akin ng higit sa 20,000 yuan. Hindi mo kayang ibigay. Ang buhay na gusto ko. Higit sa 20,000 ang utang mo. Hindi ko na kayang tiisin ang ganitong hirap. Kaya ko ito ginawa para gamutin ka. Kaya ako nang hiram. At kusa mong pinili. Hindi ko naman pinilit ka. Para gamutin ako. At saka sinamahan kita ng 5 taon. Wala akong utang sa'yo. Sa madaling salita, naghiwalay na tayo. Sa loob ng 3 taon, hindi kailanman ako pinilit ni Jayang Jay. Pinatutor pa ako sa anak niya, at pinatawad ang renta ko. Ngayon dadalhin ko na ang bayad. Para sa huling 5,000, hindi ko akalain na mangyayari ito. Para mapagaling ang girlfriend niya, humiram siya ng milyon-milyon. Sa loob ng 3 taon, nagtatrabaho habang nagkakatrabaho pa rin sa iba. Hindi kailanman nangaliwa. Napakabait niya. Siguradong hindi niya sinasadya. Ikaw, wala ka ng utang ngayon. Sa hinaharap, magbibigay ka pa ba ng tutor kay Siksuan? Hindi niya ako sinisisi.
Siyempre, mababayaran ko pa. Kahit na mayroon na akong sistema ngayon, hindi na ako may utang. Pero ang utang na loob na ito, kailangan kong bayaran. Ako, sa wakas ay nakalabas na. Ito ang tinatawag na, buksan ang ulap at makakita ng liwanag. Gusto ko rin, maging sariling boss ng sarili kong buhay. Kuya, ang puti ng paa mo. Kuya, ang gwapo mo pa sa kamayaman. Siguradong maraming babae ang gusto sa'yo. Gusto kita. Kuya, kumain ng prutas. Hindi nakakapagtaka na maraming tao ang mahilig maglinis ng paa. 288 piso isang beses. Ayos lang, may halaga ang emosyon. Sobrang sarap nito. Nabili na ito. At ito pa. Ibalot lahat. Ay naku. Talagang walang utang, magaan ang pakiramdam. Ngayon, kailangan talagang bigyan ng gantimpala ang sarili. Pagkatapos ng paghihiwalay, natatakot akong malaman ng mga magulang ko na may utang akong daan-daang libo. Diretso na lang nasabihing abala sa trabaho. 3 taon na akong hindi umuwi. Ngayon, nabayaran ko na ang utang. Sa wakas, makakapagbigay galang na ako sa kanila. Anak, nanay, ang padalang ipinadala ko sa iyo. Tandaan mong kunin ito. Huwag kang mag-aksaya ng pera. Kami ng iyong tatay. Walang kulang. Bawasan mo ang pagkain ng ganitong junk food. Masama ito sa katawan. Wala ka namang karelasyon. Kumain ka ng mas marami ng masustansya. Ito ang pinakamainam na pagkain na nainom ko nitong mga nakaraang taon. Kainin mo ng mas marami. Mama, sa araw-araw, kumakain naman ako ng maayos. Ngayon, hindi ba magpapasyal tayo, di ba? At pagkatapos ay, tinamad na akong bumili. Basta-basta na lang. Binabati kita, host. Na-unlock ang bagong task sa blind date. Nanay, may mga bagay pa akong dapat gawin dito. Yung tungkol sa, sige, maghuhulog na ako. Natapos na ang pangalawang blind date. Maaari kang makakuha ng pinakamalusog na bato. 3 taon na akong hindi kumakain ng karne. Pinakamalusog na bato sa mundo. Hindi ba't mapupunta yan sa akin? Nakaipon na ng 5 blind date. Maaaring gantimpalaan. 5 milyon na pera. Kaugnay. 5 milyon. Kaugnay. Kailangan itong kaugnay. Dumarating si Jesus, walang makakapigil. Sinasabi ko ito. Hello, Kuya Lee. Mag-aasawa pa rin ako. Sa pagkakataong ito, sa coffee shop, di na sana maulit yung nangyari noong nakaraang beses. Na nakatagpo ako ng babaeng manghuthot. Pasensya na. Na-late ako. Ang bait naman. Talaga bang, nakatagpo ako ng magandang babae ngayon. Narito na ang pangunahing tauhan. Formal nang nagsimula ang blind date. Pagkalipas ng kalahating oras, makakakuha ang host. Pinakamalusog na bato sa mundo. Hindi lalampas sa kalahating oras. Kung hindi, mabibigo ang misyon. Kailangang ibalik lahat ng gantimpala. Permanenteng mawawala ang sistema. Pupunta na ako. Nabigo ang misyon. Hindi ba't magpapautang tayo sa kawalan? Ginoki, nakikita kong hindi maganda ang itsura mo. Hindi ba't hindi ka masaya sa date na ito? Sa pagkikita natin. Hindi. Ay Hangyu. Huang, huwag magkamali. Yun. Sasabihin ko na ng direkta. Tungkol sa akin. Mahilig akong maglakbay. Bumili ng mga mamahaling bagay. Manood ng mga konsyerto. Sa 1 taon, mga 2 siguro. Kahit nakasal na ako, hindi ko babawasan. Maiintindihan ko naman ang mga hiling ko. Naiintindihan ko. Ginoki, anong hilig niya? Gino, ipapadala ko agad. Sa mga nakaraang taon, may utang na kabuuan. Buhay pa ako talagang. Humahanga na ako sa sarili ko. Saan pa ako magkakaroon ng oras para sa mga hilig? Ginoong Ki, wala ka namang hilig, di ba? Ang hilig ko ay tumatakbo at magbabasa. Lahat ng mga ito, mga libangan na libre. Mukhang hindi tayo bagay. Sa mga interes natin, may iba pa akong gagawin. Uwi na ako. Hindi pa umaabot ng kalahating oras ang blind date. Malapit nang mabigo ang misyon. Sandali. Ginoong Ki, mayroon ka bang nais sabihin? Ginagamit niya ang kanyang hilig upang suriin kung may pera ako. Para makumpleto ang sistema ng misyon, mukhang wala na akong pagpipilian kundi gumawa ng isang persona na mayaman. Ginoong Huang, huwag kang masyadong mag-alala. Ang hobby ko, maliban sa pagtakbo at pagbabasa, at saka, pagkuha ng larawan,
pagsisid, paglalakbay, pagtataas ng bundok. Ito lahat ay mga hilig ng mayayaman. Mukhang nagkamali ako sa kanya. Gusto rin pala ni Ginoong Ki ang fotografiya. Sakto lang na medyo may alam ako sa fotografiya. Ano na karaniwang ginagamit ni Ginoong Ki? Anong whiskey ang ginagamit niya? Talagang mabilis magbago ng mukha. Buti na lang noong kolehiyo. May nalalaman ako. Mas gusto ko pa rin ang Hasselblad series. Malaking format. May natatanging alindog. Kamera ng Hasselblad. Hindi naman siguro mahal. Hindi rin ganoon kamahal. Siguro, mga 10 hanggang 11. Yung karaniwang si Amy. Ki, self-drive tour, ha? Anong sasakyan ang ginagamit? Bagong enerhiya. Bakit bagong enerhiya? Bakit hindi Genghis at Mercedes? Berde at pangkalikasan. Isa lang ang ating mundo. Bawasan ang carbon emissions. Responsibilidad ng lahat. Bihira si Ginoong Ki na may ganitong pananaw. Kaya, Ginoong Ki, ano ang tingin mo sa credit card para sa maagang pagkonsumo? Sa tingin ko, ayos lang. Maagang pagkonsumo, maagang kasiyahan, maaari pa, makakatulong pa sa ekonomiya. Sakto lang. Ganoon din ang iniisip ko. Kaya, Ginoong Ki, kung ang girlfriend ay may utang na daan-daang libong sa credit card, may utang na ilang daang libo sa credit card, babayaran mo ba siya? Anong ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin, siya ay naglakbay at bumili ng mga mamahaling bagay. Nanood ng concert. Lahat ng ito ay mga credit card na pinagsasamantalahan. Kaya gusto niyang makahanap ng kapareha sa pamamagitan ng blind date na magbabayad ng kanyang utang. Siyempre naman, bilang aking kasintahan, may kakayahan akong gawin ito. Wala akong pag-aalinlangan. Lahat ito ay kawalang galang sa pagmamahalan. Akala ko ay may pag-ibig na isip. Ngayon, madali na siyang lokohin. Ginoong Ki, talagang may damdamin at katapatan. Gusto ko ang mga lalaking tulad mo. Bakit hindi? Mag-iwan tayo ng contact number. Anong klaseng cellphone ito? Ito, mga ilang daang yuan lang ito siguro. Niloloko mo ako. Naku, nabunyag na. Itong cellphone na ito, talagang hindi ito mahal. Ako rin. Matagal na itong gamit. Dapat matagal nang napalitan. Talaga ba? Ano pa bang dahilan? Huwag mong sabihin. Ayaw mong palitan, ha? Talagang ayaw ko. Ito ay mula sa aking ex-girlfriend. Para sa akin. Sayang, siya. Hindi na nandito. Pasensya na. Hindi ko inasahan. Kiluo. Bakit siya nandito? Sabi ko lang kanina, wala na siya. Kung malaman ni Yanyi, Huang, siya ang ex-girlfriend ko. Baka mabisto ako. Nasa blind date ka. Bakit? Matapos tayong maghiwalay. Wala ka man lang girlfriend. Wala na bang makuha? Makipaghiwalay. Hindi mo ba sinabi na umalis na ang ex mo? Sinabi mong patay na ako. Niloko mo ako. Hindi umabot ng kalahating oras ang blind date. Malapit nang mabigo ang misyon. Malapit nang mabigo. Tapos na. Babagsak ang misyon. Isa lang itong labanan. Maliit na laban. Kaya ko ito. Sapat na. Makinig kayo sa akin. Ginoong Huang. Ang ex ko sa puso ko. Parang patay na. Parang wala namang mali. CJ. Kiluo. Akala ko niloloko mo lang ako. Talagang hindi ko inasahan. May tao pa lang na interesado sa iyo, na may sahod na 3,000. At may utang pang napakalaki. Isang mahirap na tao. May sahod kang 3,000. Wala kang pera. Ay hindi. Huang, huwag kang makinig sa mga sinasabi niya. Ganyan talaga siya. Hindi niya matanggap na masaya ako. Gumastos ako ng daan-daang libo sa kanya. Jiang Lin. Tama bang aminin mo? Aaminin ko nga eh. Aaminin ko. Pero lahat iyon ay kusa mong ginawa. Wala akong utang sa'yo. Mahalaga na umamin ka. Basta't siya ay naniniwala, ayos na. Sabi nga, totoo ang sinabi niya. Talagang handa siyang gumastos para sa kanyang girlfriend ng daan-daang libo. Kaya basta't ako, maging girlfriend niya, yung utang kong credit card, ay may magbabayad na. Si Ginoong Ki ay gumastos ng daan-daang libo. Gusto mo pang makipaghiwalay sa kanya. Talaga namang walang puso at kaluluwa ka. At ito pa ang epekto. May sakit ka ba? Tinutulungan kita. Kung hindi, baka lang lokohin ka niya. Sapat na. Jiang Lin. Hindi ka lang.
Nagsisisi ka lang. Gusto mo bang makipagbalikan sa akin? Pero sasabihin ko sa iyo, walang pagkakataon. Dahil, na-inlove na ako kay Yan. Huang, mas mahusay siya kaysa sa iyo. May klase. Handa akong gumastos para sa kanya. Handa akong magbigay ng lahat para sa kanya. Nasa puso niya ako. Ganoon ba ako kahusay? Siya ay mas mahusay kaysa sa akin. Tama si Ginoong Qi. Tingnan mo ang suot mong napakapangit. Mula simula hanggang sa wakas, walang kahit anong tatak. Maluwag ang mukha, para kang isang matandang babae. Kahit na hindi ka karapat-dapat, na magdala ng sapatos ni Ginoong Qi, naglakas loob kang murahin ako. May pusong asong ulol, mapagpabaya at walang utang na loob. Makikipaglaban ako sa iyo. Sobrang daring mong saktan ako. Ayoko na magpanggap. Babae. Binabati kita, host. Natapos mo na ang ikalawang blind date. Nakuha mo ang mundo. Pinakamalusog na bato. Bitawan mo na. Nakatapos na ang misyon. Ang galing. Babae. Pareho kayong gusto akong lokohin sa pera. Ako ay nagpoprotekta lang. Nasaan si Ginoong Qi? Umalis na siya noon pa. Sinabi ko na sa'yo. Sinungaling siya. Salanan mo to. Sinira mo ang plano ko. Ngayon, pupunitin kita. Ang saya. Hindi lang natapos ang blind date, kundi nagbigay din ng leksyon. Doon sa babaeng walang kwenta. Para malaman niyang huwag makialam. Sa mga hindi niya usapan. Karapat dapat siya. Kailangan lang makumpleto ang 3 blind date. At makukuha na ang 5 milyon. Hello, Guro Qi. Mayroon akong kaunting bagay sa bahay. Maaari bang pakisama si Zixuan sa labas? Para maglaro ng 1 oras. Paparating na ako agad. Zixuan, anong nangyari sa iyo? Walang anuman. Guro Qi, pasensya na. Nagpadala ako sa iyo ng 3,000 yuan. Kayo na ang bahala sa paggastos. CJ, Ate Jiang, ako na ang bahala dito. Tama. Bumalik ka na ng pera dati. Nagdagdag ka sa akin ng 3,000. Ibalik mo na ito. Ito ang interest. Alam ko. Pero ayaw ko ng interest mo. Ate Jiang, ang mga marangal na tao ay mahilig sa yaman. Dapat ito ay makuha sa tamang paraan. Marami ka nang naitulong sa akin. Itong pera, mas mabuti pang itago mo na lang. Zixuan, umalis na tayo. Zixuan, anong nangyari sa nanay mo? Mukhang, parang kakagaling lang umiyak. Nasa labas si Dad, naghahanap ng bagong yaya. Nagmamadaling maghiwalay si Dad at nanay. Guro Qi, malapit na akong mawalan ng tatay. Pwede mo ba akong maging tatay? Ang ganda-ganda ng nanay ko. At may ilang gusali pa. Ikaw ang nagpakasal sa nanay ko. Pwede ka ng araw-araw na nakahiga lang, kumikita na. Hindi na kailangang magtrabaho. Bawas pa nga ang pagsusumikap ng 30 taon. Ang ganda talaga niya. Nakakaakit talaga siya. Baka sabihin ko kay Sister Jiang. Ayoko na magpursige. Guro Qi, masyado kang mabait sa akin. Siguradong mabait ka rin sa nanay ko. Tanggapin mo na lang ako bilang tatay. Okay ba? Tingnan mo. Bata ka pa. Huwag ka nang mag-alala sa mga bagay ni Mama. Sobrang hindi ako matatag. Bilang isang kabataan na may ambisyon sa bagong panahon, paano ako magkakaroon ng ganitong? Ano ang mga bumagsak na kaisipan? Kailangan kong magsikap sa pamamagitan ng aking sariling kakayahan. Makarating sa tuktok ng buhay. Pagtutugma. Gusto kong magpagtugma. Masaya ka ba? Guro Qi, tapos na ako. Pakisama si Zixuan. Sa Yuhei Tower. Kakainin kita. Zixuan, ang iyong ina ay nag-imbita sa atin na kumain. Tara. Mama. Salamat sa iyo, Guro Qi. Walang anuman. Kumusta? Masaya ka bang lumabas kasama si Guro Qi ngayon? Masaya. Masaya. Naka-record din tayo ng video. Mas maganda sana kung nandito si Mama. Nandito na ang mga pagkain. Kumain na tayo. Tara. Ang mga pagkain ito, mas mahal pa kaysa sa unang date ko. Napinili ko. Ganito na ba ang buhay na umaasa lang sa pagkain?
Kasama ko si Zixuan. Bihira kaming maging masaya gaya nito. Parang talagang tinitingnan niya si Teacher Ki bilang ama. Parang totoo nang ang ganoon. Sister Jiang, pwede ba akong magpicture, Ming? Siyempre, pwede naman. Gusto mong gawin, gawin mo lang. Ang kabataan ay ang ganda. Totoo, hindi fake. Kasama siya. Para bang ang pakiramdam ko. Mas magaan na. Guroki, tikman mo. Guroki, maraming salamat sa'yo. Ang huling oras na ito, hinahatid mo pa kami pa uwi. Walang anuman. Ngayon, hindi mo rin ako pinakain. At bumili ka pa ng napakaraming bagay. Narito ang susi ng sasakyan. Itabi mo muna. Sa mga susunod na araw, may ilang bagay pa akong kailangang ayusin. Maaaring, kailangan pa kitang abalahin. Tulungan mo akong bantayan si Zixuan. Walang problema. Paalam. Paalam, Guroki. Nanay, sasabihin ko sa'yo ng lihim. Gusto ka ni Guroki. Gusto ka ni Guroki. Ate Jiang, ang isang marangal na tao ay may pagmamahal sa kayamanan. May tamang paraan sa pagkuha. Marami ka nang naitulong sa akin. Itong pera, mas mabuti pang tanggapin mo ito. Talagang mabuti ang ibang tao. May prinsipyo at may pananagutan. Pero mas matanda ako sa kanya. Nakapagdiborsyo na. Saan siya karapat-dapat sa kanya? Mas mabuti ito. Hindi ko alam. Yung babaeng iyon kaya ba? Makita ang mga post ko. O hindi kaya? Mainggit sa buhay ko. Mag-iisip kaya siya? Nababahala ba siya sa desisyon niya noon? Tama nga. Unang-una, ablock ko si Jiang ate. Kumakain sa bahay niya. At ang taas ng loob. Gaano kalaki? Medyo walang hiya. Huwag nawang magsisi ang ex-girlfriend mo. Hayaan mo siyang magsisi. Sino bang nag-udyok sa babaeng iyon? Nasirain ang aking blind date. Ngunit, kapag nakuha ko na, ang 5 milyong mula sa sistema, mas pagsisisihan pa niya. Zilo, ito ang sasakyan mo. Zilo, ito ang sasakyan mo. Tama, ito ang sasakyan ko. Ngayon, hindi lang ako may sasakyan, may ipon din ako. Ano sa tingin mo? Siguro hiwalayan mo na ako. Nagsisisi na ako. Bumalik tayo, okay lang ba? Ikaw, sira ulo ka. Ngayon, nakuha mo na ang gusto mo. Nananaginip lang ako. Sobrang saya ko lang talaga. Kaya ako mismo, ang nagpasaya sa sarili ko. Kung hindi, baka hayaan ko pang umiiyak ang babaeng iyon. Ako ay binabati ang may-ari na nakumpleto ang pangalawang blind date at nakakuha ng pinakamalusog na bato sa mundo. Ang epekto nito ay talagang napakalakas. Binabati ang may-ari na na-unlock ang pangatlong blind date. Natapos ang blind date, maaaring makuha master ng Tongbei Quan. Napaka walang kwenta ng gantimpala na ito. Sobrang walang silbi, di ba? Illegal ang makipag-away. Kung manalo, magbabayad ka. Kung matalo, ma-ospital ka. Nagiging bihasa ako. Ano namang silbi nito? Basta, matutong magbagong kasanayan. Maganda ang pixel ng bagong cellphone na ito. Talagang hindi masama. Mag-post muna ako sa social media. Tulad ng dati, ablock ko muna si Ate Jiang. Pagsisihan mo ang babaeng iyon na nagpasakit sa'yo. Mas mabuti na ipagpatuloy ang panaginip noong nakaraang gabi. Xiaoqi, may sasakyan ka na ngayon. Ang ganda ng sasakyan na ito. Pagkatapos ng trabaho, sama mo ako ng 10 beses. Hindi ito sa akin. Utang ng kaibigan. Sakto lang na ginamit ko ito ng 2 araw. Wala akong naipakilala sa iyo ng maayos. Bakit ganyan ka pa?
Naging matagumpay ba o hindi? Sa babae ang may kasalanan. Basta't nagpakilala ka lang. Dapat pa rin pasalamatan mo. Huwag kang mag-alala. Hahanapan kita ng mas maganda. Makikita tayo ngayong tapos na ako sa trabaho. Ikaw yun, na inirekomenda ni Chali. Gino, si Eme. Ki, upo ka na. Nasa pwesto na ang babae. Opisyal nang nagsimula ang blind date. Miss Feng, unang beses niyo magkita. Hindi rin namin alam. Anong pagkain ang gusto mong kainin? Sige, pumili ka na lang kung ano. Tungkol sa sitwasyon ko, nabanggit na ba ni Chali? Nabanggit na. Isa lang akong anak sa pamilya. Simula pagkabata hanggang ngayon. Wala pa akong nobyo. Ngayon, ikaw lang mag-isa ang nagtatayo ng negosyo sa online. Paano naman ang mga magulang mo? May mga pensyon sila. Maganda ang kalagayan ng pamilya. Maganda rin ang mga gamit. Magandang sinabi. Pero may isang bagay. Siguro hindi niya alam. Mukhang mabait ka. Ayaw ko rin namang itago sa iyo. May natitirang 20 minuto. Hindi naman siguro. Napakaseryoso ng mukha niya. Susunod, sana hindi naman masyadong masama ang sasabihin. Miss Feng, mangyari po. Ayaw ko talagang magpakasal. Lumabas ako para sa blind date. Para lang ito sa pamilya. Ganun lang. Hindi ba sapat iyon? Hindi ka ba nadidismaya? Ano bang dapat ikadismaya? Sobrang saya ko. Ikaw ang bahala sa bahay. Ako ang bahala sa sistema. Sama-samang magtagumpay. Talagang perpekto. Ay, hindi. Feng, sakto sa panahon ng pagsusumikap. Para sa karera. Magpakasal. Maapektuhan lang nito. Ang bilis ng pagkita mo. Naiintindihan ko naman. Salamat sa pag-unawa. Pero, nasayang ang araw ngayon. Sa sobrang dami mong oras. Kasama ako sa pag-arte. Ang mga pagkain sa lamesa na ito. Ako ang nagbayad. Ngunit, kung magtanong si Tita Lee, pakiusap si Ginoong Ki, tulungan mo akong magsinungaling. Sabihin mo na hindi ako karapat-dapat sa iyo. Pero huwag na huwag mong sabihin. Ayaw kong magpakasal. Walang problema. Sinasabi ko lang, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Napakabuti mo. Pero hindi mo naman kailangan. Maging ganyan ang pagtingin sa sarili mo. Bawasan mo naman ang pagdududa sa akin. Ganito, sa bahay namin, hindi na nila ako pipilitin na makipag-date. Bata ka pa, nasa 20 taon ka pa lang. Bakit ang bilis ng mga magulang mo? Nagsabi lang ako. Kung hindi ka komportable, edi huwag na lang pag-usapan. Wala namang masama na pag-usapan ito. Hindi ka ba magagalit? Hindi ako magagalit. Sa totoo lang, ayaw ko sa mga lalaki. Ngayon ay ika-21 siglo na. Ngayon ay siglo na. Nakarinig ng ganitong bagay. Hindi naman ganun. Ka nakakatakot, di ba? Pasensya na. Naaboy ako ng uso. Sorry ah. Hindi ka naninigarilyo. At hindi ka umiinom. Wala kang masamang bisyo. Sa totoo lang, pwede nating subukan. Hindi ka ba? Huwag kang magkamali ha. Ang ibig kong sabihin ay, pwede tayong mag-cooperate. Magpanggap na magkasintahan. Para lang sa pamilya. Hindi ako katulad mo. Ang kinakaharap ko ay ang sistema. Sandali. May punto siya. Hindi ko alam. Ulit-ulit kong nakikilala siya. Isang beses lang ba? O bawat beses ay binibilang? Kung maaari. Hindi ba't mabilis tayong makakakuha ng 5 milyon? Ginoong Feng. Sa tingin ko, maaari tayong subukan. Talagang matapat si Ginoong Ki. Kaya sa hinaharap, magkapatid na tayo. Magdagdag tayo ng kaibigan. CJ. Binabati kita, host. Natapos mo na ang ikatlong blind date. Nakuha mo ang kasanayan sa tungbikuan. Ako, maging dalubhasa na ako. Sobrang maayos ang nangyaring ito. Kahapon, paano ako nakapanaginip ng isang matandang lalaki na nagtuturo sa akin na gamitin ang braso para basagin ang wrench na ganito kalaki. Gamit ang braso. Paano mo naman mababali iyon? Malamang may sakit ang ulo niya. Nasira ang pinto. Nasira ang pinto. Pupunta na ako. Ito ang gantimpala sa pagtutok sa boxing.
Pakiramdam ko ngayon, sobrang lakas ko. Sobrang nakakatakot ang lakas ko. Binabati kita, host. A-unlock ang ika-4 na blind date. Gantimpala sa pagkumpleto ng blind date, isang sasakyan. Ngayon ay sasakyan. Mabilis na akong magiging. May sasakyan na tao. Kapatid, may blind date ka ba ngayon? May date ako ngayon kasama ang girlfriend ko. Sige na lang sa ibang araw. Paano ang weekend? May live stream ang kumpanya sa weekend. Sobrang abala. Hindi rin pwede. Tama nga. Hindi pwedeng madaliin ang mga bagay. Sige na lang. Kapag may oras, ipaalam mo sa akin. Maganda. Guroki. Nagsampa na ng diborsyo ang mama ko kay papa. Dumating na ang pagkakataon mo. Bakit may kaso pa rin? Talagang bobo. Sobrang tanga. Para makakuha ng hati. Tingnan niya, ang nanay niya, ang dali utusan. Ayaw niyang magbigay ng pera sa nanay niya. Kahapon pa siya nandito. Nagsira siya ng maraming gamit. At nananakit pa. Nag-report ang nanay niya sa pulis. Kaya pinalayas siya. Sana noon, kung siya ang nakilala, masaya ang pamilya. Hindi sana katulad ng ngayon, na naghiwalay. Zixuan, tapos na ang pagkain. Labas tayo para kumain. Buksan ang pinto. Si Jayang Yuan-Yuan, buksan ang pinto. Si Papa ito. Taksil, hindi pa tayo nagdi-divorce. Binilong mo pa itong batang gwapo. Dinala mo pa siya sa bahay. At may nerve pang sabihin na ako ang nakikialam. Anong sinasabi mo? Siguro Ki ay tutor ni Zixuan. Hindi siya kung sino-sino lang. Wala kaming anuman sa isa't isa. Eto, dinala mo pa siya sa bahay. Kailangan talaga. Matulog sa isang kama. Kaya mo lang ito aminin, hindi ba? Nagsisinungaling ka. Naghiwalay na kami. Hindi ka welcome dito. Pakiusap, umalis ka. Umalis ka. Tamang-tama, bibigyan kayo ng espasyo. Para makasama mo ang batang ito. Ayos lang, magkasama tayo. Patayin kita. Tigil na. Bitawan mo ako. Makipaglaban ka sa akin. Isipin mo, may kakayahan ka ba? Hindi ko akalain. Gantimpala ng dalubhasa sa tumbikuan. Ang bilis naman ng paggamit nito. Ang pakiramdam ng ganitong lakas, parang nagwawagi. Sobrang saya. Bata, huwag mong isipin na dahil makakapagpunches ka, ay magaling ka na. Mayaman ako at may mga tao akong kasama. Basta isang salita ko. Kaya kitang kausapin bilang boss. Sakit, sakit, sakit. Naalala ko. Parang nagkita na tayo dati. Alam mo rin, na ako ang tutor ni Zixuan. Paano? Nagawa mong siraan ako. Binabastos mo ako. Hindi ba't gusto mong, sa paglaban sa kaso, makuha ang kontrol? Yan, Zendong. Hanggang ngayon, pinaplano mo pa rin ako. Tao ka pa ba? Nagkamali ako. Hindi na ako mangahas. Mangahas ka pa bang magsalita ng ganyan? Hindi na, hindi na. Sa susunod, kung mangahas ka pang saktan sila, makikita kita muli. Sasampalin kita ng isang beses. Nasa proteksyon siya. Ako at si Zixuan ba? Patayin kita. Akala mo ba, dahil may hawak kang stick, kaya mo na akong talunin? Guroki, huwag manakit. Bakit? Nasasaktan? Wala. Natatakot lang ako na baka sinaktan mo siya. Maaari kang mahuli. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang sining ng pakikipaglaban. Hindi ako niloko nung matandang yun sa panaginip. Kung magpapakita ka pa dito para magulo, mag-isip ka muna. Ikaw ba ang matibay na buto? O siya ang matibay? Umalis ka na agad. CJ! Guroki, okay lang ba ang kamay mo? Gusto mo bang pumunta sa ospital? Wala namang masama. Ang galing ni Guroki. Maaari mo ba akong turuan? Mahirap matutunan ito. Hindi ako natatakot sa hirap. Gusto kong maging malakas. Ganito lang makakapagprotektang kay mama. Wala ka namang sistema. Kasalanan ni mama sa'yo. Hindi kita nabigyan ng buo at kumpletong pamilya. Guroki, ngayong gabi, maaari ka bang tumira dito? Anong ibig mong sabihin? Gusto niya akong patagilid sa gabi. Huwag kang magkamali. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Natatakot lang ako na baka bumalik siya at magulo. Delikado si Zixuan. Nandito ka. Kalmado ako. Maaari pa akong magluto para sa iyo. Akala ko ay nag-iisip ako ng labis. Huwag kang mag-alala. Kailangan lang magstay ng ilang gabi. Magstay ng isang araw. 500 piso. Ayos lang ba? Nandyan si Ate Jayang.
Kung hindi dahil sa kawalan ng ibang opsyon, hindi siya kailanman hihingi ng tulong sa akin. Siyempre, maaari na. Hindi pa ako nakatira. Sa ganitong magandang komunidad, napakabuti. Guroki, dito ka na lang manatili. Maaari kang tumira dito habang buhay. 然后小鸭子呢，它就 Guroki, ito ang bagong inihanda. Tingnan mo, anong pa ang kailangan mo? Bibili pa ako ulit. Huwag na. Sapat na ang mga ito. Bukas babalik ako para kunin ang mga gamit ko. Sapat na ang mga damit na pinalitan. Guroki, natulog ka na ba? Ate Jayang, may kailangan ka ba? Ibigay mo sa akin ang mga damit na pinalitan mo. Papalitan ko ito. Lalabhan ko ito para sa iyo. Yung, wala akong dalang pamalit na damit. Siguro ayos na lang. Walang anuman. May dryer kami sa bahay. Pagkatapos malabhan, ilalagay ko sa sofa. Hindi ito makakaabala sa suot mo bukas. CJ, Ate Jayang, sandali lang, ha? Ito yung bagong hubad niya. At yung amoy niya sa katawan. Hindi. Anong iniisip ko nang walang kwenta? Guroki, magandang gabi. Si Ate Jayang ay maganda at mabait. Sino ang makakapag-asawa sa kanya? Sobrang swerte na ng kanyang mga ninuno. Yung lalaking iyon ay may mga reklamo pa. Talagang nabalot na ng mantika ang isip niya. Kapatid, may oras ka ba ngayon? Mag-set ng isang date. Magsagawa ng isa pang blind date. Makakakuha na ako ng sarili kong sasakyan. Ate Jayang, may kailangan akong asikasuhin. Lalabas muna ako. Sabay na rin. Magdala ka ng mga pambili na damit. Sandali lang ha. Buksan mo ito. Pasensya na, pare. Huli na ako dumating. Yao Jinru. Ang pangalan ko ay Kiluo. Masaya akong makilala ka. Kapatid, nakasakay ka pa ba sa sasakyan na iyon na yun? Yung Tesla. Ngayon, Maserati ang dala ko. Maserati. Napakayaman niya ba? Bakit hindi pa nagbigay ng abiso ang sistema? Nagsimula na ako sa blind date. Lagi bang bangbang? Nang paulit-ulit na pakikipagkita. Hindi ba ito totoo? Ngayon, naniniwala ka na, ha? Ako at si Kilu ay magkakaibigan. Lahat para lang sa pamilya. Wala akong sinasadyang masaktan ka. Baby, wala akong duda sa inyo. Gusto ko lang sanang makilala ang iyong kaibigan. Yun nga, kumain tayo. Kumain na kayo. Pupunta lang ako sa banyo. Ginoki, anong uri ng babae ang gusto mo? Nasa pwesto na ang pangunahing tauhan. Opisyal nang nagsimula ang blind date. Pagkalipas ng kalahating oras, makakakuha ang host ng gantimpala na sasakyan. Hindi umabot ng kalahating oras. Mabibigo ang misyon. Ang kabuang gantimpala sa misyon ay magiging zero. Permanenteng binura ang sistema. Ano ang ibig sabihin nito? Pagtutugma. Kasama siya. Kaya ba't nagdesisyon ang sistema? Gusto ng babae na ito na makipag-date sa akin. Ayos lang din iyon. Naku, ano ang gagawin ko? Girlfriend ng kaibigan ko. Gusto makipag-date sa akin. Naka-on na ang sistema. Ano ang gagawin? Ginoki. Gusto ko. May klase. Isang babae na may kagandahan sa loob. Sa tingin mo, hindi ba ako maituturing na maganda? Talagang gusto niyang magpakilala ng sarili. Ang ganda mo. Nagsisinungaling ka. Hindi mo nga ako tiningnan. Kambal na kapatid. Hindi ko na kaya. Kung ganito pa rin, talagang hindi na maipapaliwanag. Ginoong Ki, ang bata mo pa. Nagmaneho ka pa ng Maserati. Siguradong magaling ka. Kung ako sana, ay kasing galing mo lang. Magaling din ang mga kapatid na Shuang Bao. Nagtayo ng negosyo. Magaling ang baby. Pero, sa totoo lang, ayaw ko sa mga babae. Nasa relasyon ako sa kanya, dahil mabait siya sa akin.
Sabi niya kung wala ako, hindi siya makakapagpatuloy. Ayaw kong saktan siya. Kaya pumayag ako. Kasama siya. Sobrang masarap ng saan niya. Kung malaman nito ni Feng Shuangbao. Aba, kailan ito na-connect? Ginoong Qi. Sa totoo lang, sobrang nag-aalala ako kamakailan. Gusto ko rin magkaroon ng isang normal na relasyon. Gusto ko rin, katulad mo, isang mahusay na boyfriend. Ito. Bumalik na si baby. Bumalik na si baby. Ginoki. Yung sinabi natin kanina, huwag mong sabihin sa baby, ha? Natakot ako na baka mag-isip pa siya. Malamang narinig na niya. Kayo kasi, hindi rin pwede. Binibigyan pa kayo ng ganitong kahabang oras. Ganyan lang kaunti ang kakainin. Umiti pa siya. Hindi ba niya narinig? Magandang bagay. Siyempre, kailangan itong ibahagi sa baby. Kailangan talagang ibahagi. Isang artista ba siya? Ang bilis magbago ng mukha. Sobrang galing. Binabati ang may-ari. Natapos ang ika-4 na blind date. Nakuha ang may batch. Isang malaking luxury car. Natapos na ang misyon. May batch. Iyan ay isang luxury car na nagkakahalaga ng milyon. Finally, I have in my own car. He looks so happy. He must be very satisfied with me. Why has not he added me as a friend yet? Bro, I will head out first. Let us meet up again next time, bro. Ginoki. Mag-add tayo sa WeChat. Kailangan ko talagang sabihin sa kanya. Sige, mag-add na tayo. Narinig ko lahat ng sinasabi niya. Hindi ka nagkakamali. Alam ko na noon pa. Hindi niya ako gusto. Sige na, ako na ang tanga. Hindi ko siya may iwan. Ito ang sistema. Ibinigay sa akin ang kotse. Ang gwapo. Kukuha muna ng litrato. Malaking sulat 1,800,000 yuan. Kahit ang mga dokumento at siguro, nakahanda na ang lahat para sa akin. Sobrang saya nito. Kung uwi ako para sa Pasko. Ang saya kaya nito. Sobrang saya talaga. Nanay, anak, tingnan mo kung nasaan ako. Kanino mo naman hiniram ang sasakyan na ito? Mukhang bago pa. Mag-ingat ka, baka masira mo. Anong hiniram? Akin ito. Ano? Bumili ka ng sasakyan. Kamusta? Ang galing ng anak, di ba? Pag uwi natin sa Pasko, dala ko ang sasakyan. Sama ka sa akin at kay Dad mag-drive. CJ, ayos na yan. CJ, bye. Pupunta na ako. Ganito kalakas ang puwersa. Kahit na ako ay isang eksperto sa buong likod na suntok. Pag tinamaan sa ulo, tapos na ako. Huwag tumakbo. Huwag tumakbo. Tumigil ka. Huwag tumakbo. Hinahabol pa rin. Kaninang, ako ay walang dalang armas. Hindi ako matapang na makipaglaban sa inyo. Pero ngayon, may hawak na ako nito. Kayo, kung susubukan nyo pang humarap, subukan nyo. Subukan nyo, tingnan natin. Ano? Nahuli si Guroki. Guroki, ayos ka lang ba? Tingnan ko, may sugat ka ba? Ate Jayang, wala akong problema. Walang anuman. Mga pusa at aso. Hindi nila ako masasaktan. Mabuti na lang. Mahal na pulis. Anuman ang halaga, tatanggapin ko. Ngunit huwag na huwag. Siyang arestuhin. Ate Jayang, nagsalita na ako ng malinaw. May sisili sa parking lot na ito. Nagdepensa lang ako. Hindi mo kailangang magbayad. Pasensya na.
Ako ang nagdala sa'yo sa ganitong sitwasyon. Jayang Yuan-Yuan. Ba't mo siya pinagsakitan, tatay ko? Dito tayo sa pulisya. Alam ko na ikaw ang gumawa niyan. Kung may kailangan si Teacher Ki, hindi kita titigilan. Ikaw, 江姐， Jayai, 冷静， magpakatatag ka. 冷静 Kalma. 咱们 Babalik 回 tayo 去 at pag-usapan ito. 江 Ate 姐 Jayang, 像我了解 napakamahinahon at mabait. 没 Hindi 想 ko 到 akalain 你有 na mayroon ka rin ganitong lakas. Tara na. Guroki, ganito ang sitwasyon. Yung mga taong nanakit sa'yo ay naparusahan, pero wala kang magagawa na mahuli si Yan Zhendong. 他用 Kasi hindi siya direktang umatake. 还那么 At sobrang yaman pa niya. Hindi gano'ng kadaling mahuli siya. Na maranasan mo ito. Napakalaking panganib nito. Kasalanan ko ito. Huwag kang mag-alala. Nakapag-usap na kami. Bukas ay pupunta na kami sa korte para sa diborsyo. Pagkatapos ng diborsyo, tiyak na bibigyan kita ng kabayaran. Pagkatapos ng diborsyo, pambayad sa akin. Anong ibig sabihin yan? Hindi kaya ang sinasabi niya ay mag-alay ng sarili. 江姐 Sister Jayang, 怎么样？ kamusta na siya? Umalis na. Jayang Yuan-Yuan. Sinasabi mo pa na kayong dalawa ay walang sala. Dinala pa ang batang mukhang. Ito sa korte. Ito rin ay tungkulin ng guro. Hindi ba't kayo ang nagpili? Kung hindi dahil sa inyo na gumagawa ng ganoon. Mga pangit na paraan. Hindi ko kailangang humingi ng pahintulot kay Guro Ki para ipagtanggol ang sarili ko. Jayang Yuan-Yuan. Isa kang... Nagsasalita ka ng walang kwenta. Maniniwala ka ba o hindi? Ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang totoo. Inaalagaan niya ba ako? Anong gagawin mo? Ito ay korte. Guroki, huwag mong iisa-isahin ang isang basura at isama mo ang sarili mo. Basura. Ako'y isang salot. Ikaw, ano nang kaibahan mo? Hawak mo ang pera ko para sa iyong boytoy at sinasabi mo akong may kasalanan. Bukas na bibig, humihingi ng 500 milyon ah. Boytoy, gusto mo talaga siya, ano? Babaeng maputi, di ba? Ayos. Tama. Siya ang paborito kong babaeng maputi. Gusto ko pa siyang manatili sa bahay mo. Matulog sa kama mo. Ngayon, masaya ka na ba? Alam ko na. Alam ko na. May relasyon kayong dalawa. Jayang Yuan-Yuan. Ikaw ay isang cute na bata. Tara na. Hayaan mo siyang magmura dito. Mga asong lalaki at babae. Mga asong lalaki at babae. 不行，我们 Wala 为什么 tayong dapat ikahiya. 凭什么 Bakit tayo 不好 dapat murahin niya? 必须 Dapat. 要报复他 Magiganti tayo. Kayo. 现在 Ngayon, 你求人得 nakuha 人 mo ang nararapat sa iyo. Kaya, Yuan-Yuan. 我们走。 Tara na. Ano bang tinawag niya sa akin kanina? Itong dalawang cute na ito. 王八蛋，畜生！ Pasensya na. Ah? Hindi ko sinasadya na mang-abala sa iyo. Dahil, kanina, sobrang galit ko. Gusto ko lang siyang pasakitan. 可 Pero 我 ako, 也 nakahalikan 亲 din kita 你一次 minsan. Napasakit ko siya ng kaunti. Pantay na tayo. 水平了 Alam ko, tungkol sa amin yan. Hindi ka dapat isali. Lalo na hindi. Sa ganitong paraan. Guroki, tiyak na babayaran kita. Ah? Pumasok ang 100,000 yuan sa alipay. Ito ang sinasabi mong kabayaran. Nakatanggap ng 100,000 yuan sa alipay. 你怎么 Bakit ka ulit naglipat? Kasi, humalik ako ng 2 beses. 可 Pero 你 yung 1 beses, ako ang humalik sa'yo. Ginawa ko rin yun para magalit siya. Kailangan din yun isama. Alam ko na hindi kayang punan ng pera. Ang iyong pinsalang espiritual. Ngunit wala akong iba kundi pera. Wala na akong ibang maibigay. Ginoong Ki, kailangan mong tanggapin ang aking paghingi ng tawad. 江姐 Jayang Jai, 我没有 hindi 生 ako 气 galit 可你 sa isang 在 napakagandang 大陆的女人 babae 现 na katulad mo. 我更 Masaya 是 pa nga 爱 ako. 呢我怎么会 Paano 生 ako 气 magiging galit? 真的 Totoo ba? 真的 Totoo. Ang ibig niyang sabihin, talagang gusto ako. Gusto bang makipaghalikan sa akin? 江姐 Ate Jayang, 咱们是 bumabalik 回 ba 家 tayo sa bahay? 还是 O saan tayo pupunta? Bumalik na tayo sa bahay. Sa wakas, natapos na ang mga bagay. Pwede kang uminom ng alak para magdiwang. Guroki, pwede ka bang samahan ako? Uminom ng 1 beses. 什么 Handang 没 mamatay 见过 para sa kabutihan. 江姐 Sister Jayang, 你 ngayon 今 ay 天 araw na. 吃草莓 Kumain ng strawberry. Kumain ng 1 strawberry cake.
Hindi ko alam kung gusto niya ang strawberry. Guroki, 嗯 tagay, 啊 tagay, 将军， Ate Jayang, 好痛！ uminom ng sobra. 先 Huwag 别 mo nang uminom, Ding. Noon, hindi ako umiinom ng alak. Ngayon, ang pakiramdam. Parang, may ulap sa isip. Iyon ay dahil sa sobrang pag-inom. Sasamahan kita ngayon para magpahinga sa kwarto. Guroki, gusto mo ba ako? 啊， Gusto mo ba ako? 啊， Ito ba ang alindog ng alak? Kaya pala si Ate Jayang ay ganito ka mahiyain. Nagtanong ka ng ganitong tanong. Hindi. Hindi mo ako maaring mahalin. Hindi tayo bagay sa isa't isa. Alam ko. Hindi. Hindi mo alam. Dahil hindi ako karapat-dapat sa'yo. Akala ko sinasabi niya na hindi bagay sa akin itong mahirap na tao na hindi karapat-dapat sa kanya. Sa kabila ng lahat, mayaman na siya ngayon. May ilang gusali siyang inuupahan. Kahit nahiwalay na siya, pero siya pa rin ay sobrang ganda at mayaman. Hindi ko inisip na ang sinasabi niya ay hindi siya karapat-dapat sa akin. Bata ka pa. Mabuti ang ugali. Hindi pa kasal. Pero ako, matanda na. Naka-divorce. May anak pa. Sinasabi pa niyang bobo ako. Sabi niya, hindi ako magaling sa kama. Hindi ko kayang pasayahin ang lalaki. Sabi niya, bukod sa pera, wala na akong ibang meron. Talagang hindi ako karapat-dapat sa'yo. Palagi siyang pinapabayaan ni Yan Zendong na maramdaman na wala siyang halaga. Kaya nagkaroon siya ng napakababang pagtingin sa sarili. 那个 Yung 将军， Ate Jayang, sa totoo lang, napakahusay mo. Bakit mo? Ako tinatawag na Ate Jayang. Hindi na ako tinatawag na Yuan-Yuan. Ayaw mo na ba sa akin dahil matanda na ako? 原 Yuan-Yuan, kung talagang napakahusay ko, bakit siya lalabas? Humanap ng ibang babae. 将军， Ate Jayang, ang diborsyo ay hindi problema mo. Salahin mo ang asawa mo. Pero Guroki, talagang masakit ako. Para sa kanya, umalis ako sa aking bayan. Sumuko sa trabaho. Isang housewife. Ako'y masipag. Sa lahat ng taon. Bakit niya kailangang iwanan ako? Sige na, Sister Jayang, huwag kang malungkot. Tapos na ang lahat. Sa hinaharap, mas magiging maganda pa ang lahat. Guroki, sobrang sakit ng nararamdaman ko. Pwede ka ba ang yakapin mo ako? Kung dati akong, ikaw ang aking nakilala. Sana ay ganito na lang. Noon, sobrang mahirap ako. Nakilala mo ako. Marahil walang nag-easy sa'yo. Ngunit hindi rin naman. Siguradong magiging maganda ang tao sa mga bagay na madaling makuha. Madalas nating hindi pinapahalagahan. Guroki, gusto ko rin ikaw. Guroki, gusto kong halikin ka. Tita Jayang, Yuan-Yuan. Guroki, huwag mong iwanan ako. CJ, CJ, hindi ako aalis. Guroki,
Gusto kong mahigpit na niyayakap ka habang natutulog. Bakit kaya hindi ako nakayanan ng pagsubok? Kahit na masarap ang soft rice at maganda si Jia Yang. Ang biglaan nito. Alas 4 na pala. Jia Yang. Alas 4 na. Kailangan ko nang sunduin si Zixuan mula sa school. Jai. Teacher Kai, bakit ikaw ang sumundo sa akin? Nasaan ang nanay ko? Yung nanay mo, nagtrabaho siya ng sobra ngayong hapon. Natutulog na siya. Talaga, ikaw lang. Ang nagmamalasakit sa nanay ko. Guroki, kung talagang ikaw ang tatay ko, ayos lang. Kung siya talaga ang anak ko. Si Ate Jayang talaga ang asawa ko. Tayo ay isang pamilya. Ganyan lang ang buhay. Ayos na rin siguro. Guroki, gusto ko rin ikaw. Guroki, ang hirap ng nararamdaman ko. Gusto ko sanang. Hindi ko akalain. Si Guroki ay gumawa ng ganoong bagay. Bakit ako ganito kawalang hiya? Hindi ko akalain na ako pa ang nag-udyok kay Guroki. Diyos ko, ako, isang diborsyadong babae na may anak. Paano ako magiging karapat-dapat sa kanya? Ngayon, naku, patay na lang ako. Ngayon ay, bumili ako ng ilang bagong damit. Tingnan mo nga. Maganda ba? Ganito ka diretso. Hindi na nga man lang magpapanggap, no? Kaya pala hindi makalayo si Feng Shuangbao sa kanya. Hindi siya matanggal. Ang galing maglaro. Kung suot ni Sister Jiang, siguradong mas maganda pa siya kaysa sa kanya. It's been forever since someone has gotten me this way. Darling, what you say right here? All the words you say. Guroki, Any kind of tripping on the stars. Darling, what you say right here? All the words you say got me blown away. Any kind of tripping on the stars. Darling, what you say? Ginoki, bakit hindi ka nagsasalita? Masama ba ang bagong damit ko? Kapatid, hanggang dito na lang ang maitutulong ko sa'yo. Sobrang bata pa ako. Isang beses lang natikman ko na ang sarap. Pero si Jiang Jai, talagang maganda siya. Guroki, natulog ka na ba? Guroki, talagang pasensya na. Hindi ko akalain na manlasing ako. Na ganito ka walang hiya. Ate Jiang, huwag mong sabihin yan. Lahat tayo ay mga matatanda na. Nasa pagkakaunawaan tayo. Walang sinuman ang may utang na loob sa iba. Bibigyan kita ng kabayaran. Huwag na huwag. Kapag nagbigay ka ng pera, nagbabago ang sitwasyon. At saka, hindi lang ito. Isang tao ang may problema. Naging padalos-dalos din ako. Lahat ay nakaramdam ng saya. Siya ay nakaramdam ng saya. Pero paano ako? Wala nang maalala. Talagang nasayang ang pagkakataon. Talaga bang nakaramdam ka ng saya? Huwag akong iwasan. Isa akong matandang babae. Kaya, kung sakaling muli tayong, tatanggapin mo ba ako? Paano ko? Lalong nawawala ng hiya. Kakapanalo ko lang sa kanya. Gusto pa rin niyang humingi. Sige na lang. Ito talaga ay isang aksidente lang. Ayoko nang mag-alala pa. Magpatuloy na lang tayo sa paghahanap ng aking mahal. Nakatanggap ka na ng 1,000,000 yuan. Sabi natin hindi ka na magbibigay ng pera, di ba? Basta may batas, may batas. Noong nakaraan, na-ambush ka sa garahe. Nagsabi ako na dapat kitang bayaran. Hindi pwedeng hindi to pa rin ang salita. Sobrang dami naman ang ibinigay mo.
Hindi naman ganoon karami. 太多了。 Walang gaanong halaga. Dahil sa insidenteng iyon, nahuli si Yan Zhendong sa kanyang pagkakamali. Nasa kamay ko. Paghahati ng ari-arian. Nagbigay din siya sa akin ng kaunti pa. Ito ang nararapat sa iyo. Dapat mong tanggihan. Iisipin ko na ayaw mo sa ibinigay ko dahil masyadong kaunti. Maraming salamat kay Ate Jayang. 哎，这么说 Sinasabi mo, 我 naging 也成 milyonaryo na 达 rin 富 ako. 翁了。要是 Kung 我 alam 真 lang ng 的 babaeng 是 iyon. Siyempre, magsisisi siya. 后悔的。再把 Magpo-post 朋友 ulit ako sa social media. Kung makita niya ang mensaheng ito, siguradong hindi siya makakatulog buong gabi. Boss, 你知道 hinahanap mo ako. Kilo o Kilo. Palagi kong iniisip na isa kang tapat na tao. Hindi ko akalain na maglakas loob ka. Na gumawa ng ganitong malaking krimen. Maghintay ka na lang sa kulungan. Pinuno. Nag-apply lang ako ng leave. Bakit nandito pa ako sa kulungan? Ikaw si Kilo. May nag-ulat. Ginamit mo ang iyong posisyon para sa krimen. Maging tapat ka. Ano ang ginawa mo? Ano? May ebidensya ako rito. Tingnan mo. Ito. Yung 1 milyon ko ay malinis. Pasensya na. Nagawa na namin ang pagsusuri. Talagang nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan. Pero sa susunod, huwag nang mag-post ng mga ganitong bagay sa iyong circle of friends. Masyadong delikado. Malaking halaga ng ari-arian na hindi alam ang pinagmulan. Madaling ay report ng iba. Naiintindihan. Yung post sa circle of friends. Tanging yung babaeng walang kwenta ang makakakita. Hindi ko inasahan. Ang sama niya ka makasarili. Akala niya may pera ako. Diretso niya akong inireport. Gusto niyang hindi ko ipakita ang yaman ko, di ba? Ipinapakita ko. May bagong sasakyan pa nga ako. Uwi sa bahay para sa bagong taon. Yung tao na nag-i-report sa akin. Magkakaroon ka lang ng inggit, selos at galit. Ikakainis ka lang. Kahapon kami. Nagawa na namin ang ganoong bagay. Bakit ngayon ay hindi rin? Makipaghalikan sa akin. Naayawan ba nila ako dahil matanda na ako? Nanay, bakit hindi ka kumakain? Nakuha mo ang pangalawang pwesto. Nasa isip ni nanay, paano ka bibigyan ng gantimpala? Gusto ko, ang tatay ko na mahal ako. Huwag kang magbiro. Siguro ki ay. Nanay, hindi ko naman sinabi na siguro ki. Ikaw ang nagsasabi sa sarili mong istorya. Siguro ba gusto mo siguro ki? Ikaw. Ako. Sabi ni nanay, yun ang gantimpala na maibibigay ni nanay. Hindi si mama, hindi lalabas. Guroki, bukas ay weekend. Pwede mo ba akong isama, si mama, at pumunta sa parke? Sang-ayon kaya siya? Naman, pwede. Weekend. Dadalhin kita at si mama. Magpapalipad tayo ng saranggola. Itong babae, hindi pa rin ako tinatanggal. At nagpo-post pa sa social media. Pinakamalaking pagsisisi ay wala na akong karapatang bumawi. Kahit man lang magkausap pa kami. Noong araw na pinalo ko ang iyong kamay, pinakawalan ko rin ako sa aking buhay. Huling sinag ng araw. Nakikita kang masaya. Ako'y masaya. Yung mga pasensyang hindi ko nasabi. Walang pagkakataon na maibigay ulit ang yakap. Hayaan mo na lang itong maging katulad ng aking kalungkutan. Na manatili sa isang sulok na walang nakakaalam. Na may kasamang mga litrato na kuha ko sa kanya. Mukhang nakita niya akong nagmamaneho ng may batch. Nagsisisi na. Dagat ng pagdurusa. Isang ilaw sa tahimik na tahanan. Nag-iisa sa tabi ng lampas hating gabi. Nasa malungkot na kalagayan na. Paano ko maaalala ang nakaraan? Gusto niyang maramdaman na may nararamdaman pa ako para sa kanya. Tinitingnan ko siya. Kung siya ba ay pipiliin na muling magtaksil para sa mas magandang buhay. Masama ako. Ito ang mga salita na isinulat niya para sa akin noong kolehiyo. Basta't gusto kong makipag-ayos sa kanya. Tiyak na papayag siya. Pagdating ng panahon ang kanyang ipon at ang may batch ay magiging akin na. Anong nakuha mo? Bakit ang saya mo? Hindi ako maganda ang pakiramdam ngayon. Matulog ka na sa silid-aralan. Halika, Zixuan. Dahan-dahan kang tumakbo. Zixuan. Sana talaga tayo ay isang pamilya. Gaano ito kaganda.
Jiang Lin, bakit nandito siya? Bakit siya nandito? Noong una, kayo dalawa ay umuupa sa akin. Nang siya'y magkasakit, bumisita pa ako sa kanya. Hindi naman siya. Sadyang pumunta para hanapin ako, di ba? Nakita ko siya. Ganito ka ba ka-excited? Talaga bang hindi mo pa siya makalimutan? 冷静，冷静。 Kalma. Ang pananakit ay labag sa batas. May maganda akong kinabukasan. Maliwanag ang hinaharap. Hindi ito sulit. 江姐， Ate Jiang, 咱们 Tara, tingnan natin doon. CJ, tara na. Ako ang nag-iisip ng labis. Mukhang, ayaw ni Kilo na makita siya. Ate Jiang, Ate Jiang, Ate Jiang. Ikaw ba ito? Ikaw nga. Matagal na tayong di nagkita. Matagal na nga. Matagal na tayong di nagkita. Nandyan na ang bida. Opisyal nang nagsimula ang blind date. Pagkalipas ng kalahating oras, makakakuha ang host ng 240 metro kwadrado sa Hint Garden. Isang malaking apartment. Malapit na makumpleto ang 5 blind date. Makakakuha ng 5 milyong cash. Kung hindi umabot sa kalahating oras, mabibigo ang misyon. Gantimpala ay na-reset. Sistema ay permanenteng nawala. Hindi. Pagtutugma. Kasama siya. Sistema. Sobrang aso ka naman. Kilo. Ang mga nakaraang bagay ay kasalanan ko. Maaari mo ba akong patawarin? Pinilit ako ng sistema na makipag-date sa kanya. Baka talagang nagsisisi siya. Kaya, naghahanap siya ng paraan para makipag-ayos. Ngayon, ayaw mo na kahit makipag-usap. Sinabi mo ba sa akin? Ano ang gagawin? Malawak na apartment. Nakuha ang bahay na ito. Mayroon pang 5 milyong cash. CJ, hindi naman pwedeng mawala ang pera dahil sa isang galit. Hindi ba? Ano ang gusto mong sabihin? Maaari ba akong makipag-usap sa iyo ng mag-isa? Ng ilang salita. Jiang Jai. Dalhin mo si Zixuan. Dalhin mo si Zixuan. Muna sa kabila para maglaro. Makikipag-usap ako sa kanya ng ilang salita. Tatay, bilisan mo na. Ako at si nanay. Matagal nang naghihintay sa iyo. Tatay. Hindi mangyayari yon. Kahit na mayaman na si Kilo. Pero malayo pa rin ang agwat nila ni Ate Jiang. Sobrang laki talaga. Ang asawa ni Jiang Jai ay napakayaman. Hindi naman siya pwedeng makipaghiwalay. Tapos ay magiging interesado kay Kilo. Mag-usap muna kayo. Dadalhin ko si Zixuan doon para tumingin. Bakit siya nandito para kay Kilo? Sana hindi siya nagsisisi, di ba? Gusto kong muling simulan ang relasyon kay Kilo. Sasang-ayon ba si Kilo? Kalahating oras lang. Dahil sa bahay, at sa 5 milyong bahagi, magtiis ka na lang at lilipas din ito. Kaya ko ito. Pasensya na. Walang dahilan para sabihin ito. Walang kabuluhan. Alam ko ang isang bagay, pasensya na. Hindi ko maibabalik ang mga pinsalang natamo mo. Ngunit nais ko pa ring sabihin sa iyo. Noon, ako ang nagkamali. Hindi ko dapat iniwan ka. Hindi na kailangan. Kilo, alam kong galit ka sa akin. Pero noong panahong iyon, wala akong magawa. Naiintindihan ko. Hindi ba't ako ito, na may utang na daan-daang libo? Nabigatan ka ba? Hindi. Hindi iyon. Natatakot akong maging pabigat sa iyo. Natatakot akong hindi mo kayang bayaran ang utang. Kaya kailangan kong umalis. Baliw ba siya? Hindi siya makapagsalita ng ganitong bagay. Lahat ay nasasabi. Napakabait mo sa akin. Kung nandito pa tayo, na magkasama, ang pinaghirapan mong pera, ay gagastusin mo pa rin sa akin. Kaya hindi mo kailanman mababayaran ang utang. Sa totoo lang, mula nang umalis ka, araw-araw, ako'y labis na naghihirap. Gaano kasakit? Sobrang sakit na kahit 3 buwan pa lang ang nakalipas. Nagsimula ka nang magpakasal sa iba. Paano mo nalaman? Alam ba ng mga kaklase? Kaya, kapag nagpakasal ka sa iba, natatakot kang maging pabigat sa akin. Sumpa, sino bang gago ang nagsabi niyan? Paglingon mo, sisirain ko ang kanyang bibig. Pagkatapos naming maghiwalay, naisip kong muling makasama ka. Ayaw kong maging isang pasanin sa iyo. Kaya't kailangan kong magpakasal upang putulin ang aking mga daan. Talaga namang wala siyang kaunting hiya. Walang anuman. Kilo, naniniwala ka sa akin. Ginawa ko yan dahil mahal kita. Sukatan. 5 milyon. Hindi dapat masayang. Magtiis ka. Magtiis ka ulit. Ngayon, ikaw ay may asawa. Ang mga salitang ito, mas mabuting iwan mo na lang sa asawa mo. Hindi. Hindi ko siya mahal. Bawat araw na kasama ka ay isang sakit. Kilo, Jilu, alam mo ba? Araw-araw akong nananaginip na magkasama pa rin tayo. Mahal ko pa rin mula simula hanggang dulo. Ikaw lang. Hindi ko alam.
Kung hindi ka nagsabi sa akin, akala ko nililihim mo ako. Natakot kang hanapin kita para mangikil ng utang. Hindi ako natatakot mangikil ng utang sa'yo. Kasi, ibigay mo na ang pera. Ibalik mo sa akin. Matagal na akong nag-arte. Bakit wala man lang siyang naantig? Sobrang yaman na niya. Kailangan pa niyang humingi ng pera sa akin. Kahit wala akong pera. Pero maibibigay ko ang buhay ko. Para sa iyo. Talaga namang may kakayahan ka. Walang pera. Isang buhay ang kapalit. Sinasabi mo ito ng may damdamin. Kilo, nagbago ka. Hindi na kaya. Talagang hindi ko na kayang tiisin. Palalimin muna ang oras. Baka kasi hindi ko mapigilan. Mapagalitan siya. Kulang na lang ng 10 minuto. Huling hinga na lang. Iniisip niya ako. Ibig sabihin, may pag-asa. Basta makasama ko siya. Ngayon lang ako nakaranas nito. Sa hinaharap, babawi ako ng 10,000 kahit pa ng milyon. Sa kanya, Kilo, nakapag-isip ka na ba? Pwede ba tayong magsimula ulit? May 5 minuto pa. Huling 5 minuto. Malapit na. Mabilis na lang at maihahayag na ni Matu. Hindi pwede. Hindi ka pa divorced. Kahit na hindi mo alintana ang bigami. Ayaw ko ring maging isang taong sumisira sa pamilya ng iba. Na ikatlong partido. Maaari akong umalis. Pagbalik ko, sasabihin ko sa kanya. Talaga namang, hindi nagbabago ang ugali. Dahil sa pera. Ilang taong relasyon. Sasabihin na lang na ayaw na. Jiang Lin. Sinasabi mo iyan sa sarili mo. Bumalik ka at umalis. Kaya umuwi ka na. Paano ko malalaman? May asawa ka pa ba? Dapat mong malaman. Ang mga sinasabi mo. Hindi na ako maniniwala dyan. Ako. Kahit na ngayon, maayos naman ang buhay ko. May 1,000 yuan ang asawa ko bawat buwan. May pension din ang mga magulang niya. Pero kumpara kay Kilo, malayo talaga ang agwat. Kung sana'y makasama ko si Kilo, walang sayang sa paghihiwalay. Pero, kung makikipaghiwalay ako, at hindi ko naman makakasama si Kilo, ay talagang sayang iyon. Ano ang gagawin ko? Dapat ko bang subukan ito? Binabati kita, host. Natapos ang ika-5 blind date. Nakuha ang Henke Garden na 240 metro kwadrado. Isang malaking apartment. Binabati ang host. Nakapag-ipon ng 5 blind date. Nakatanggap ng 500 gantimpala sa pera. Sa wakas ay natapos ang nakasasakit na kalahating oras. Nakalampas na. Pumasok na ang alipay. 5 milyon. Pumasok na ang alipay. 500,000 piso. Ayan, Gil. Jiang, kahit anong ganda ng salita mo. Ano naman ang silbi nito? Dapat mong malaman. Hindi na ako katulad ng 2 taon na ang nakalipas. Na kahit anong sabihin mo ay nakikinig lang. Natanga. Ang mga salitang ito, mas mabuting sabihin mo sa iba. Paalam. Hanggang sa muli. Hindi. Kilo, huwag kang umalis. Gagawin ko ito sa harap mo. Tatawag ako sa kanya. Makikipaghiwalay sa kanya. 5 milyon. Napakaraming pera. Kung mamimiss ko ang pagkakataong ito, magsisisi ako sa buong buhay ko. Talagang gusto niyang makipagdiborsyo. Dahil sa pera, gagawin niya ito. Ano man ang halaga. Nasa trabaho ako. Tumawag ka sa oras na ito. Anong nangyari? May gusto akong sabihin sa iyo. Ayaw ko nang makasama ka. Gusto kong makipaghiwalay sa iyo. Yung mga skincare products na gusto mo, binili ko na para sa iyo. Bakit nag-aaway ka na naman tungkol sa hiwalayan? Hindi ito tungkol sa regalo. Wala na tayong dalawa. Na pundasyon ng damdamin. Sabihin mo ang isang halaga. Magkano ba talaga? Para maramdaman mo ang pundasyon ng damdamin. Mukhang alam na ng asawa niya ang kanyang personalidad. Naiintindihan mo ba talaga? Hindi ito tungkol sa pera. Palagi mong sinasabi na hindi ito tungkol sa pera. Ngunit palagi mong ginagamit ang pera para lutasin ito. Ngayon, sabihin mo na lang ng diretsyo. Kung kaya kong bilhin, bibilhin ko. Kung hindi, hindi. Bakit hindi na lang umalis? Hindi ko alam kung ito ay nakatulong sa ibang pamilya. Sinasabi ko sa'yo, hindi kita kailanman minahal. Ang minahal ko mula simula ay wala nang iba, kundi ang taong iyon. Hindi ka naman talaga iyon. Bawat araw na kasama kita, bawat segundo ay isang paghihirap. Ayaw ko na ngayon na magdusa pa. Magdiborsyo na tayo. Hindi mo ako kailanman minahal. Noong una, malinaw na iyon. Huwag mo akong kausapin tungkol sa dati. Noon, niloko kita. Ayaw ko lang sanang maging pabigat sa lalaking mahal ko. Kaya, ngayon ay kasama mo ang iba. Na lalaki, di ba? Ano ngayon? Nakasama din ako sa'yo ng 3 taon. Pero ngayon, wala na akong utang sa'yo. Maghiwalay na tayo. At ikaw ang pumili niyan. Hindi kita pinilit. Gamutin mo ako. At nakasama din ako sa'yo ng 5 taon. Wala talaga akong utang sa'yo. Sa huli, ikaw pa rin ang hindi nagsisikap.
Sa madaling salita, naghiwalay na tayo. Talaga namang, magkasing sabi pa ng salita. Jiang Lin, ikaw na babae. 3 taon na. Ako ang kasama mo. Ng buong 3 taon. Ang buong pamilya namin. Parang mga ninuno namin inaalagaan ka. Pero ayaw mo nang magpatuloy. Ganito na lang ba ang tingin mo? May karapatan akong makipaghiwalay. At nandito ako ngayon. Para tumawag sa'yo. Hindi ako nandito para makipag-usap. Nandito ako para ipaalam sa'yo. Na gusto kong makipaghiwalay. Ikaw, cute na cute. Ngayon naniniwala ka na kay Kilo, di ba? Hindi mo na kailangang sabihin pa sa akin. Ikaw ay isang independenteng tao. Kung magpapakasal ka o hindi, ay sarili mong bagay. Wala itong kinalaman sa akin. Kilo, narinig mo na rin ang sinabi niya kanina. Sinabi ko sa kanya ng napakatatag. Wala na kaming pagkakataong magkasama. Ay Hangil, Jiang, hindi ko kailanman hiniling sa iyo na makipaghiwalay sa iyong asawa. At lalo na hindi ko hiniling sa iyo na tumawag sa harap ko. Ito ay tungkol sa sarili mo. Wala itong kinalaman sa akin. Hindi ganito. Ikaw ang nagsabi nito. Ayaw mong maging nagsisira sa pamilya ng iba. Na pangatlo, kung hindi ako magpapakatanga. Tumawag ka at makipaghiwalay sa kanya. Kaya, hindi mo kailanman naisip na makipaghiwalay sa kanya. Akala ko, sabi mo, nakasama mo ang iyong asawa. Bawat segundo, lahat ay paghihirap. Akala ko, nang niloloko mo ako. Hindi kita niloko. Totoo talaga, na gusto kong makipaghiwalay sa kanya. Dahil ikaw mismo, ang gustong makipaghiwalay. Bakit mo ginagawa yan? Kailangan mo na naman akong gawing responsable. Ako. Kilo, ginagawa ko yan. Dahil mahal kita. Huwag mo akong iwan, okay ba? Huwag ka nang mag-arte sa harap ko. Ang sinabi mo, hindi na ako maniniwala dito. Hindi ako nag-aarte. Tunay na mahal kita. Sapat na. Kasama mo ako. Dahil ba, gusto mo ako? O dahil, gusto mo ang pera ko? Alam mo ito higit sa sinuman. Hindi ko sinasabi ng direkta. Gusto ko lang nabigyan ka ng dignidad. Huwag kang maging walang hiya. Kilo, naniniwala ka ba sa akin? Bigyan mo ako ng pagkakataon. Napatunayan ito. Okay ba? Hindi na kailangan. Kasama ang ganitong masamang loob na babae. Na makasama, baka isang araw. Namatay ako dahil sa'yo. Paano kita masasaktan? Sinasaktan ko ang sarili ko. Hindi ko kayang saktan ka. Tama ba? Noong mga araw na iyon habang nagde-date ako, sino ang naninira dito? At saka, nakatanggap ako ng milyong transfer. Hindi ba ikaw ang nag-ulat? Kung hindi dahil sa aking pera, na malinaw ang pinagmulan. Ngayon, matagal na akong naabala sa iyo. Ipinadala na sa bilangguan. Kilo, nagkamali ka. Hindi ako ang nag-ulat. Maaari akong manumpa. Yung post sa Moments. Alam kong ikaw lang ang makakakita. Hindi ikaw. Sino pa ba? Hindi. Paano nangyari ito? May kaparusahan ang mga masamang tao. Hindi kita paparusahan. Dahil ayaw ko na madumihan ang aking mga kamay. Mag-ingat ka na lang. Hindi iyon. Nawala na lahat. Nawala na lahat. May asawa pa ako. Asawa. Asawa. Ikaw, napaka-cute mo. Maghintay ka sa diborsyo. Umalis ka. Umalis. Nanay, Guroki, makikipag-ayos ba siya sa masamang babae na iyon? Ba? Hindi. Hindi siguro. 3 taon na ang nakalipas. Sobrang nasaktan niya si Kilo. Hindi siguro magiging maawain si Kilo. Ate Jiang, Ate Jiang, Ate Jiang, pasensya na. Naghintay kayo ng matagal. Walang anuman. Nga, hindi mahalaga kung gaano katagal. Ako at si Mama ay maghihintay sa'yo. Kahit isang buhay pa. Ate Jiang, malapit na ang bagong taon. Ano ang plano niyo? Hindi ko pa alam. Ikaw, uuwi ka ba para sa Pasko? Kung hindi, nangako ako sa nanay ko ngayong taon. Uuwi na ako para sa Pasko. Saktong-sakto. Tingnan mo, ang bahay na ibinigay ng sistema. Mas maaga sanang makaalis ang mga magulang. Dito na lumipat. Si Loki. Sa ganitong malamig na panahon, ano ang hinihintay mo? Hindi ba't bakasyon na?
Babalik si anak ko sa bahay tuwing Pasko. Lumabas ako para salubungin siya. Sinasabi mo ba si Kilu? Hindi ba't matagal ang hindi siya nakauwi ng 3 taon? Mukhang hindi pa siya kumikita. Siguro ngayon, nasa pila na siya ng tren. Hindi tulad ng anak ko. May sasakyan. Pwede nang umuwi anumang oras. May sasakyan o wala. Ano man, anak ko pa rin yan. At saka, bumili na rin ng sasakyan si Xiaoluo. Ikaw lang ang anak mo. Kumikita ng ilang libo bawat buwan. Anong magandang sasakyan ang mabibili? Hindi naman ito tinapay, di ba? Para sa anak ko. Pero Ford ito mula sa Amerika. 10,000, di ba? Bumalik ka. Xiaoluo. Anong sasakyan ito? Bakit ganito kahaba? Mercedes Maybach. Kilo, ito ang sasakyan mo. Diyos ko. Mercedes Maybach. Mahigit 1 milyon na. Lauki, ang anak mo ay umunlad na. Tama nga. Sobrang yaman ng anak mo. Anong yaman? Hindi pa naiintindihan ng bata. Nag-ipon ng kaunting pera. Bumibili lang ng sasakyan. Tama nga. Anong silbi ng sasakyan kung ganito lang? Tulad niya. Isang mahirap na walang bahay. Siguradong wala pang asawa. Na mahahanap. Hindi tulad ng anak ko. Kakatapos lang bumili ng 100 square meter na bahay. Katatapos lang bumili ng 100 metro kwadrado. Palagi niyang ipinagmamalaki ang anak niya. Parang siya ang angat na angat. Na parang ang galing-galing niya. Nae. Tama, Dad. Kakabili ko lang sa Hink Garden. Ng isang bahay. Saktong bagong taon, umuwi. Kukunin kita at si Mama para tumira doon. Hank Garden. Ito ang ating pinakamahal na subdivision sa bayan. Na ito, kailangan ng mahigit 4,000. Sobrang galing ni Kiluo. Kuya Ki, tingnan mo nga. Yung anak mo ang binili niya ay para sa silid ng anak niya. Tingnan ko nga. Daisy, titulong ng pag-aari. Ano? Daisy, gaano kalaki ito? Diyos ko, mukhang malaking flat ito. Ate Zhang, kanina sinabi mo tungkol sa anak mo. Gaano kalaki ang binili niya? Umalis ka dyan. Talaga namang masaya siya araw-araw. Nagmamayabang tungkol sa kanyang anak. Hindi makakita ng ibang maganda. Tama. Sa susunod, tingnan natin kung hindi siya magyayabang. Kuya Ki, ang anak mo ay talagang umunlad. Nagbigay sa iyo ng karangalan. Buti na lang. Nasa labas ka. Hindi ka naman kumakain. Tingnan mo ang payat mo. Nanay, ako, kumain ka ng marami. Kamakailan lang, sobra akong kumain. Nagdadayat kasi ako. Buti na lang ngayon lang ako bumalik. Kung 1 buwan lang ang nakalipas, hindi makakayanan ng nanay ko, mamamatay siya sa sakit. Xiaoluo, may tanong ang tatay sa'yo. Bumibili ka na naman ng sasakyan. At bahay pa. Sabihin mo sa akin ang totoo. May ginawa ka bang masama? Tatay, yung sasakyan ko, binili ko sa second-hand market. Huwag mong isipin na bago ito. Yung kakaibigan ko ang nag-spray ng pintura. At saka, yung bahay ko, di ba? Yun, nagbayad lang ako ng down payment. Yung mga bagay ko, lahat ay malinis at walang bahid. Ayos lang yun. Tandaan mo ito. Sa pamilya namin, Ki, kahit na mahirap kami, pero ang pagiging tao, dapat matuwid. Hindi dapat kumita sa pera na hindi nararapat. Naintindihan ko na, Papa. Kumain ka. Talagang ang pinaka nagmamalasakit sa sarili ay ang mga magulang. Ang iba ay nakikita lamang ang halaga ng sasakyan at bahay. Tanging ang mga magulang ang nag-aalala kung saan galing ang pera ko. Sa taong ito, wala akong ginawang masama sa sinuman. Ngunit lalo na sa kanila. Tatay, nanay, yung, kung hindi, matapos natin kumain, ayusin natin. At lumipat sa bagong bahay ko. Yung komunidad na tinitirhan natin. Walang elevator at nasa itaas. Napakaabala. Ang paglipat ay maliit na bagay lang. Ikaw nga, kailan mo dadalhin si Mama ng isang manugang dito? Tiyak na magiging masaya si Mama. Binabati kita, host. Na-unlock ang ika-6 na pakikipag-date. Tapos na ang pakikipag-date. Makakakuha ka ng isang set ng tindahan. Tindahan. Kung ganun, sa susunod, pwede na rin siguro ako. Magpahinga na lang at tumanggap ng renta. Nanay, kailan mo ako dadalhin sa blind date? May isang nakatakdang bukas. Pero sa probinsya ito, pupunta ka ba? Narito na, narito na. Ang daming tao. Ito na ba? Ang seremonya ng pakikipagkilala sa probinsya. Parang nararamdaman ko na. Parang unggoy sa zoo. Hinahayaan lang na panoorin. Dumating ka na, dumating ka na. May dalang regalo pa.
阿姨好。 Hello, Auntie. Nasa itaas si Xiaojun. Kayo mga kabataan. Halika, pumasok kayo at makipag-usap. Ginoong Ki, pasensya na. Nagtaga ako ng gabi kagabi. Hindi ako nakabangon ngayong araw. Narito na ang pangunahing babae. Opisyal lang nagsimula ang blind date. Walang problema. Kapag may oras ako, madalas din ako magpuyat. Bata pa naman kami. Maiintindihan mo rin. Mabuhay ang pag-unawa. Nanay, medyo nagugutom na ako. Pakikuha mo nga ako ng isang mangkok ng noodles. Xiaoqi, maghinay-hinay lang kayo sa usapan. Ikaw, makipag-usap kang maayos sa akin. Huwag mo naman akong guluhin. Umalis na silang lahat. Magpapakatotoo na lang tayo. Anong sasabihin? Hindi pa ba? Sabihin mo sa harap ng nanay niya. Hindi ba't? May itinatagong lihim pa. Ako ang tagapag-ayos ng kasal. Nabanggit ko na ang tungkol sa iyo. Stable ang trabaho mo. Maganda rin ang kita. May Mercedes-Benz ka. Nasa tamang sahod ka. Mga 34 hanggang 40,000 ang sahod. Pero ang mga ito lang, hindi sapat na pakasalan ako. Kaya pakasalan kita. Anong pang mga kondisyon pa? Kung gusto mong pakasalan ako, kailangan mong magbigay ng 2 beses na bride price. Ang ibig mong sabihin ay, pakasalan ka. Hindi lang basta ibibigay sa magulang mo. 388,000. At kailangan pa ng isa. Magbibigay pa ako ng dowry. Tama ba? Malinaw na nilang sinabi. Ibibigay nila ang dowry sa kapatid kong lalaki. Pero hindi ako pwedeng magpakasal ng walang bayad. Kailangan ko rin magbigay sa sarili ko. Isang garantiya. Nakasama na rin ako sa ilang mga kasalan. Nakakita na ako ng maraming kakaibang bagay. Ngunit ganitong hindi ka pani-paniwalang kahilingan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon. Ganito ang sitwasyon. Kung sa tingin mo ay angkop, magpatuloy tayo sa pag-uusap. Kung sa tingin mo ay hindi ito angkop, huwag na tayong mag-aksaya ng oras ng isa't isa. Gusto ko sanang umalis, pero sobrang dami ng ibinigay ng sistema. Ano sa tingin mo? Ang kailangan mong halaga ng regalo para maramdaman mong ligtas ka. 500,000. Ang ibig mong sabihin ay pakasalan ka. Hindi lang dapat may bahay at sasakyan. Kailangan mo ring bigyan ng 38,800 para sa iyong mga magulang at 500,000 pa. Ibigay mo ito bilang handog sa kasal. Sobrang labis ba ito? Yung mga factory girls na nagtapos ng high school, kaya nilang makuha ang 34,000. At ako, isang undergraduate, malusog, may halaga sa pag-aanak, kahit na ang sahod ay 3,000. Pero mabuti na lang ay matatag ang trabaho. Makatwiran iyon, di ba? Ano bang klaseng blind date to? Parang wish granting ito. Hindi ka sang-ayon. Sa totoo lang, 500,000. Para sa ating mga babae, talagang lugi na tayo. Lugi pa ba? Paano mo nasabi? Tingnan mo. Ngayon, hindi pa tayo umabot ng 30 taon. Mga sama-sama, kailangan pang maghintay ng 40 taon. Kung i-convert sa bawat taon, ay 1,000. Kung i-convert sa buwan, ay ilang libo. Kung i-convert sa araw-araw, ay ilang piso. Kaya magastos lang ng ilang piso, ay makakapag-asawa ng isang kasama sa buhay na mahal sa buhay. Hindi ba ito ay kapaki-pakinabang? Ganito ba talaga ang pag-aasawa? Dahil hindi siya makapag-isip ng maayos. Hindi ko na kailangang tutulan siya. Sa anumang kaso pagdating ng oras, aalis na ako. Hindi naman ako tatay niya. Wala akong obligasyong turuan siya. Sa tingin ko, tama ka. Sang-ayon ka na. Huwag kang mag-alala, kahit medyo lugi. Pero hindi na ako magdadagdag ng pera. Ngunit, kung mag-anak ka, kailangan pa rin ng maternity benefits. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't sinabi niya kanina na ang 500,000 ay kasama ang halaga ng pag-aanak? Gaano karami ang balak mong idagdag? Ngayon sa ibang bansa, isang bata ay 300,000. 300,000. Ay compensate mo sa akin. 300,000 ay sapat na. Walang problema. Ano pa ang kailangan? Tulad ng, ang mga seremonya sa piging na ito ay para sa mga tao lamang. Hindi ko kailangan ang mga damit pangkasal at singsing na diamante. Wala akong kailangan. Ngunit, kung ito ay maging pera, ito ay 15,000. Kumusta? Pwede naman. Ako rin. Ayaw ko rin sa mga ganitong palasak na ritual. Ang galing. Pakiramdam ko pareho tayo ng pananaw sa buhay. Siguradong magiging masaya tayo pagkatapos ng kasal. Pero, mayroon pa akong isang hiling. Sabihin mo, kasi natatakot ako na kapag kasal na, magsisinungaling. Kaya, gusto ko pang maghanda ng isang kasunduan bago ikasal. Magpirma tayo. Hintayin natin siyang matapos isulat ang kasunduan. Panahon na. Pirmahan mo. Huwag mong isipin. Walang problema. Maaari ka nang sumulat ngayon. Mukhang, hindi siya nanlilinlang sa akin. May prenuptial agreement. Kahit na maghiwalay tayo balang araw, matatanggap ko pa rin ang pera.
CJ, susulat na ako ngayon. Kamusta na ang usapan nyo? Handa na ang pagkain. Si Aoki, pumunta na tayo para kumain. CJ, si Aoki, pinalaki ko ang anak kong babae ng ganito. At pinagtapos ko pa siya sa kolehiyo. Ito ay dahil sa pangungutang at pagtatrabaho. Ngunit nakaranas siya ng maraming hirap. Kailangan talaga ang Dory na ito. Naiintindihan mo ba ito? 哦，理解。 Naiintindihan. Ang pag-aasawa ay may kasamang dote. Natural lang iyon. Nanay, anong panahon na ngayon? Bakit kailangan pang pag-usapan ang dote? Ang pera niya sa hinaharap, lahat iyan ay akin. Ikaw lang ang nagsasalita. Kapag ikakasal ka, huwag kang hihingi ng dote. Paano naman ang kasal ng kapatid mo? Si Aoki, noong mga nakaraang araw sa aming baryo, isang tao na hindi nakapasok sa kolehiyo, ay humingi pa rin ng dote. 488,000. Tingnan mo, hindi pwedeng mas mababa ang bahay namin. Kaysa sa iba, di ba? Tama ba? Kaya magbibigay na lang ako ng 58,800. Sa ibang aspeto, pwede namang makatipid. Yung dowry na ito ay tungkol sa usapin ng mukha ni Ginoong Su. Hindi talaga pwedeng kalimutan ito. Ang galing. At may dagdag pa siyang sariling pera. Talagang mabuting manugang siya. Kahit na magbigay pa siya, hindi na kailangan ng ganun karami. Kinuha na niya ang pera ko, na parang kanya na ito. Nagsimula na siyang mag-alala. Huling 2 minuto. Mabilis niyang maunawaan kung ano ang walang kwentang pagsisikap. Nabibing isda sa bunganga. Lumulipad na. Hindi ka nagsasalita. Walang mag-aakala na tahimik ka. Inay, natanong ko noong nakaraang araw. Ngayon, ang kasal sa aming baryo ay basta na lang ibinibigay. Walang kasing 8,800. Wala namang ganitong kaastig na manloko. Ang pera ni Ginoong Ki, hindi naman galing sa hangin. Anong sinasabi mo? Sino ang nanloko sa kanya? Hindi ko pa nga isinasama ang mga materyales. Pasahe pa lang ito. Saan ang bayad sa pag-amin? 哎，阿姨， Tita, ibigay mo. 都给。 Hindi pwede. Kahit ibigay mo, hindi ganyan karami. Tumahimik ka na. Sabi ni Xiaoqi, ibinigay na. Anong pakialam mo? Tama. Yung iba meron na. Gusto ko rin magkaroon si Ginoong Su. Ganito, para makita mo, ikaw ay kakaiba. Mukhang talagang gusto niya ako. Binabati ang may-ari. Natapos ang ika-6 na blind date. Nakatanggap ng isang tindahan. Sa wakas natapos na. 哎， Ang dami niyong kinuha. Kaya si Miss Su ay mag-aasawa dito. Magkano ang balak niyong ibigay na dote? Magbibigay kami ng 3 kumot. Tita, ang ibig mong sabihin ay, si Miss Su ay may dalang 3 kumot. At may dalang 588,000 na regalo para sa kasal. Para pakasalan ako. Tama ba? Hindi. Anong ibig mong sabihin? Hindi niya ba sinabi sa kanya? Yung pera na hinihingi ng mga magulang ko. Para ba sa kapatid kong lalaki? Hindi pwedeng. Yung pera ay para sa anak ko. Kayo, kahit isang sentimo, hindi niyo pwedeng dalhin. Tita, hindi ako nagkakamali, di ba? Ano ito? Pag-aasawa ng anak na babae. Hindi ba't? Parang pagbebenta ng anak na babae. Anong sinasabi mo? Inalagaan ko ang anak na babae ko ng ganito kalaki. Hindi ba't walang bayad iyon? Dinadala mo na ang dowry. Hindi ka ba nagsasabi na walang pambili ng kahit ano? Inay, akala mo ba ako bobo? Tita, nagkamali ka. Ikaw ang nag-alaga sa kanya. Hindi ba dahil mahal mo siya? At saka, hawak ni Gyangi, Su, ang 58,800. Pangangailangan sa kasal. Iyon ang kanyang ari-arian bago ang kasal. Binibigay mo sa anak mo. Hindi ba't ganito? Nakakasira ba sa kanyang personal na karapatan? Nakagalit siya sa nanay ko para ipaglaban ang karapatan niya. Talagang nakipag-ugnayan siya sa ibang lalaki. Hindi siya katulad ng iba. Ginoong Su, ito ay isang kasal na walang basbas ng mga magulang. Ay hindi masaya. Mukhang tayo ay may tadhana ngunit walang pagkakataon. Sandali lang. Ginoong Ki, maaari akong magpakasal nang hindi dumadaan sa mga magulang. Tama ba? Tumigil ka dyan. Talagang walang silbi ang pagpapalaki sa'yo, di ba? Sige, sabihin mo nga. Kaya kinuha mo ang aking dote. Para sa kapatid ko. Anong ibig sabihin nito? Mahirap na makatagpo ng isang mabuting tao tulad ni Ginoong Ki. Tapos sinira mo pa ito. Bakit mo ako paulit-ulit ginagawa ng ganito? Sabihin mo nga. Sa tingin ko, nakatulong ako sa kanya. Sana makaalis na siya agad. Ang ganitong pamilyang sumisipsip ng dugo. Dapat nandyan na siya sa bahay ngayon. Hindi ko alam kung ang nanay niya. Pipilitin ba siyang makipag-date? Mama, iniisip mo ba si Ginoong Ki? Hindi. Wala akong iniisip. Nanay, hindi ka na bata. Kailangan mong maging matatag. Isang araw pa lang umalis siguro, Ki. Nagsimula ka nang isipin siya. Babae, nahulog ka na.
Bakit hindi mo aminin? Siguro Ki ay bata pa. Napakahusay. Nanay, hindi siya karapat-dapat sa kanya. Hindi mo naman sinabi. Paano mo malalaman kung hindi siya sang-ayon? Yung masamang babae, nagkaroon ng lakas ng loob na lapitan siya. Ano ang hindi mo kayang gawin? Talaga bang gusto mong makita ang napakabait na asawa at ang tatay na sobrang mahal ko na kinukuha ng iba? Ako, talaga bang kaya ko? Anak, Ah, itong sahig, mas malinis pa kaysa sa mukha ko. Nanay, 是不是得换鞋呀？ 妈， ito ang sariling bahay natin. Gusto mong gawin kung ano ang gusto mo. Ang laki nito, hindi ko inakalang isang araw. Makakatira si Old Man Key sa ganitong kalaking bahay. Anak, may magandang kinabukasan ka na. Nakapagpasasa ako sa iyong tagumpay. Nga, Guro Key, maaari ba tayong mag-usap ng kaunti? Pupunta ako roon para tumawag. Sige, magpatuloy ka muna. Mahal na kasama, sobrang laki ng bahay na ito. 嗨，江姐 Ate Jayang, Guro Key, nakarating ka na ba sa bahay? Nasa paglipat kami ng bahay ng mga magulang ko. Ngayon, tingnan mo. Guro Key, bumili ka ng bagong bahay. Ang ganda. Gusto ko ring tumira dito. Sige lang, kailan ka darating? Palagi kang welcome. Totoo ba? Ang galing. Nanay, pupunta kami sa bahay ni Ginoong Ki para sa bagong taon. Ginoong Ki, pwede ba? Siyempre, pwede. Kailan kayo darating? Pupunta ako para sunduin kayo. Hindi na kailangan kaming sunduin. Sasakay na lang kami ng taxi. Ibigay mo sa akin ang address. May dala kang bagahe at bata. Hindi ito maginhawa. Mabilis lang kung ako ang magdadrive. Guro Ki, 哎， Guro Ki, nami-miss mo ba ako? 哎呀， Nami-miss kita. Nami-miss mo ba ako o si Mama? Nami-miss kita. Pareho. Siya, talaga bang nami-miss mo ako? Ibigay mo na sa akin. Umalis na tayo. Umalis na tayo, ha? Sandali lang. May kukunin lang ako. Anong kukunin mo? First time kong pumunta sa bahay mo. Hindi naman pwedeng walang dala, di ba? Bumili lang ako ng ilang regalo. Hindi ko rin alam kung ano ang gusto ng mga magulang mo. Kaya bumili na lang ako ng ilang bagay. Kung hindi ito magustuhan, huwag kang magalit ah. Bumili ka na lang ng kaunting prutas. Hindi na kailangang magpakaabala. Huwag mo namang gawing ganito lang. Eh di, kahapon, nanay ang pumili ng regalo. Matagal siyang namili. Sa pagitan natin, hindi na kailangan ganito kabigat. First time naman. At saka, panahon ng malaking selebrasyon pa. Paano naman sila hindi makaintindi? Yung regalong binili ko, masisiyahan kaya sila? O baka naman magalit sila? Matanda na ako eh. Baka magalit sila. May dala ba akong anak na babae? O baka naman magalit sila? Hindi ako pwedeng manganak. Nasa harap lang ng bahay namin. Sige, tara na. Tara na. Ito ang bahay namin. Magpakakalma. Hindi ko naisip na mang-agaw ng anak niya. Huwag kang kakabahan sa oras na iyon. Kumusta po, tito? Kumusta po, tita? Ako po ay anak ni Kilo. Hindi po. Kaibigan. Ito po ang anak ko na si Zixuan. Bilisan mo. Batiin mo si Lolo. Batiin mo si Lola. Batiin mo si Lola. Sabi ko na, ang ganda-gandang babae. At mayaman pa. Paano siya magkakagusto sa anak ko? Akala ko ay stutter. Ngayon ay may katwiran na. Nanay, hindi ko nakita si Lolo. Halika, 快进来，进来，来，快进来。 pumasok ka na. Tapos na, tapos na. Sobrang nakakahiya itong pagkakataong ito. Tio at Ya, bumili ako para sa inyo ng ilang regalo. Sa unang pagkikita, hindi ko alam kung ano ang gusto ninyo. Kaya't nagdesisyon ako na pumili ng ilan. Huwag sana kayong magalit ah. Kung malaman ng mga magulang ko, ang mga bagay na ibinigay ni Jayang Jay, kahit na isa lang, siguradong aabot ng daan-daang libo. Baka gusto pang, ipagmalaki ito, paano ko naman magagawa iyon? Basta dumating na lang. Ano pa ang ibibigay? Tama nga. Mom at Dad, binili na ni Yuan lahat. Tanggapin niyo na lang. Tita, Tito, salamat. Bilisan mo. Halika,
Ito ang pamasko mula sa iyong tiyuhin. Para sa inyo. Halika. Tama, tama. Hawakan mo. Ito ba ay bayad para sa pagbabago ng salita? Halina, halina. Lahat meron. May para sa mga bata. Para sa'yo ito. Para sa'yo. Salamat po lolo at lola. Salamat nanay. Walang anuman. Salamat mom at dad. Diyos ko, mali na naman ang tawag ko. Napakahiya naman. Patawarin niyo na ako. Kain tayo lahat. Malapit nang lumamig ang pagkain. Umupo. Halika, halika, halika. Umupo, umupo, umupo. Kumain ka na. Anak. Magtaas ka ng baso. CJ. Yun, tatay, nanay, yuan. Zixuan. Ito, malapit na ang bagong taon. Nais ko sa lahat ng tao na sa susunod na taon ay maging maayos ang lahat. Tagay. Cheers. Kahit na may bata, pero mabait siya at maganda. Hindi ko alam kung ang anak ko ay may ganitong swerte. Kung sakaling makabuo sila ng isa pang bata, mas mabuti na iyon. Hindi na kailangan. Naglakbay ka pa mula sa malayo. Sobrang hirap na niyan. Ako na ang bahala sa mga ito. Walang anuman, tita. Hindi ako pagod. Talaga namang napakamaasikaso mo. Sino ang nag-asawa sa iyo? Talagang maswerteng tao na siya. Tita, sa totoo lang, bobo ako. Maliban sa mga gawaing bahay at pagkuha ng upa, wala na akong ibang alam. Sobrang yaman mo na. Magagawa ko pa rin ito. Anong ginagawa mo? Walang alam gawin, marami naman akong magagawa. Yung ibang bata, walang pera sa bahay. Wala rin akong pera. Ayaw pang gawin ang kahit ano. Pero hindi na ako pwedeng magkaanak. Nais. Bawat minuto, bawat segundo, ay iniisip ka. Nais mo ba ako? Nais. Bawat minuto, bawat segundo, ay iniisip ka. Ano ang iniisip mo? Nais natin na tingnan ang mga bituin at buwan, na maganda ang mga oras. Nais natin mula sa mga tula at awit. Pag-usapan ang mga pangarap sa buhay. Sa totoo lang, siya ay may kasama. Yung mga taong nagmamasid sa mga bituin at buwan. Sila dalawa, mula sa mga tula at awitin. Nakausap nila ang tungkol sa mga pangarap sa buhay. Doon sila nagkaroon ng pagkakaunawaan. Hindi na sana ako pumunta. Anong gagawin niya? Naging bahagi na rin ako nila. Isang bahagi ba ng laro? Mahal, bakit hindi ka nagsasalita? Anong paborito mo? Paborito ko. Ang lasa sa dulo ng iyong labi. Matapos mong kumain ng strawberry. Gusto ko iyon. Nakatikim ka na ba ng pulang alak? Ang pamumula sa iyong mukha. Guroki, gusto mo ba ako? Ang lambing ng iyong mga daliri. Guroki, gusto kong makipaghalikan sa iyo. Siya ay nasa. Ihayag mo ang nararamdaman mo sa dalaga. O sa akin naman. Ang cheesy naman. Sinasabi ko lang, lahat ito ay totoo. Ito lahat ay mga alaala ko. Na pinakamagaganda. Ano ang gusto niyang gawin? Hindi naman siguro niya ako huhalikan. Ano ang dapat kong gawin? Bakit hindi ka pa natutulog? Ikaw, nakaputol na siya. Kung hindi sa'yo, kanino pa ako magtatanong? Nakaputol na, bakit hindi niya ako hinalikan? Dahil ba hindi ako kumain ng strawberry? Noong una, natutulog na ako. Pero narinig ko na may sumigaw ng baby. Kaya nagising ako. Pakinggan mo ako. Kaibigan lang siya sa akin. Isang mabuting kaibigan. Alam ko, nagtatanong pa kayo tungkol sa mga bituin. Tungkol sa buwan, mula sa mga tula at kanta. Napag-uusapan ang mga pangarap sa buhay. Lahat iyon, mga linya sa teleserye. Lahat ay peke. Kayo ba ang girlfriend niya? Hindi. Siya. Gusto niya talaga ng babae. Hindi ba siya uwi para sa bagong taon? Siya. Pinapanggap niya ako bilang kanyang boyfriend. Totoo ba o hindi, ano ng silbi? Ako at siya, wala kaming kahit anong relasyon. Bakit pa siya pagtatanungan kung may sapat na ebidensya? Ikaw, Sin. Kapatid. Salamat. Sa wakas, makakaya ko na ngayong taon. Magandang taon na naman. Pero sobrang cheesy ng performance mo. Seryoso akong nagdududa sa mga sinasabi mo. Mukhang para yan sa ibang tao. Hindi ba ako magiging bahagi lang ng laro nyo? Tingnan mo, hindi ba ako nandyan para sa iyo? Hindi ko naman sinabing nandyan ka para mandaya. Inaantok na ako. Gusto kong matulog. Ate Jayang, mukhang may gusto siya sa akin. At ako, nasaktan na isang beses. Maaari pa bang umibig muli?
Kung pakakasalan ako ni Kiluo, ay tiyak na mawawala ang lahi ng Ki. Hindi sila pipili ng ganito. Hindi rin ako dapat magdulot ng abala sa kanila. Dapat akong umalis sa kanyang buhay. Upang hindi siya maistorbo sa kanyang hinaharap na kaligayahan. Ate Jayang, nagsalita na ako kay Siksuan. Napupunta kaming magpaputok ng mga paputok. Gusto mo bang sumama? Talagang wala na akong hiya. Katatapos ko lang magsabi na gusto kong umalis sa kanyang buhay. Bakit ko ulit ito pinangako? Pero, talaga namang gusto ko na makasama siya. Kahit na, maging isang background lang. Nanay, Guroki, pupunta ako para magpaputok ng paputok. Magpakatatag kayo. Guroki, kung makatagpo ka ng taong gusto mo, anong gagawin mo? Gusto mo ba? Hindi ko alam. Bakit? Tungkol sa akin at kay Jianglin. Alam mo na, hindi ko alam kung maaari pa ba akong mahal pa rin ang isang tao. Yung siya ay walang puso. Hindi lahat ng tao, tulad niya, walang puso. Alam ko. Pero, hindi na ako makapagsugal. Sino mang nagbigay ng lahat? Naniloko ng minamahal nila. Siguro mamamatay na lang ang puso nila. Taong ito, sa taong ito, siya mismo, siguradong pagod na siya. Guroki, gusto ko. Ang ganda. Ang ganda. Ate Jayang, ano ang sinabi mo kanina? Sabi ko, gusto kita. Binabati ang host sa matagumpay na pag-unlock. Ikapitong blind date. Pagkalipas ng kalahating oras, maaaring makakuha ng eksperto sa tradisyonal na medisina. Hindi umabot ng kalahating oras. Mabibigo ang misyon. Mababawasan ang gantimpala. Permanente nang mawawala ang sistema. Ito. Ako at si Ate Jayang. Alam ko matanda na ako. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Pero talagang, gusto kita. Gusto ko, ang lambing mo kapag hinahalikan mo ako. Gusto ko ang lakas mo kapag niyayakap mo ako. Gusto ko, ang sinseridad mo kapag nagsasalita ka sa akin. Gusto ko ang amoy mo. Alam ko na hindi ako makakapag-anak. Hindi ko kayang ipasa sa iyo ang lahi. Wala akong pakialam sa mga titulong iyon. Gusto ko lang na nandyan ka sa tabi ko. Araw-araw, makikita kita. Gaano karaming beses na siyang nagdesisyon. At gaano kalaking tapang ang kanyang kinailangan. Kaya niyang sabihin ang mga ito. Nakaraniwang mahiyain siya. Mga salitang wala sa katinuan. Ayaw niya sa akin. Pero nahihiya siyang tanggihan ako. Sa huli, hindi ako karapat-dapat sa kanya. Sandali. Yuan. Gusto rin kita. Guroki, palagi mo bang mamahalin si mama at ako? Siyempre. Ngayon ba ay, pwede na ako. Mula ngayon, ikaw ang anak ko. Ikaw ang asawa ko. Simula ngayon, tayo na. Isang pamilya. Mahal. Congrats, host. Natapos ang ikapitong blind date. Nakuha ang eksperto sa tradisyonal na medisina. Anong nangyari? Ito ay pulso ng saya. Ikaw ay buntis. Totoo ba? Baka nagkakamali ka. Hindi ba't hindi na ako makabuo? Tama ka. Walang duda. Makakatiyak ako. Hindi ikaw ang may problema, kundi si Yan Zhendong. Paano nangyari ito? Noong 4 na taon ang nakalipas. Yung aksidente sa sasakyan na yun ang nagdulot sa akin. Nawala ang kakayahang mga anak. Itong 3 anak ko sa labas. Hindi ko tunay na anak. Tatay, nanay, nandito na ako. Nanay, may isang bagay akong gusto sanang sabihin. Kailangan kong mag-anunsyo. Ako. Naging kaming yuan-yuan. May manugang na kayo. CJ. May baby si Mama at si Little. Buntis.
Dali, dali. Umupo ka na. Umupo ka. Walang anuman, tita. Tawagin mo akong nanay. Tatay. Nanay. Nagtutulungan ang pamilya sa paggawa ng dumpling. Lolo at lola, tingnan mo ang mga dumpling na ginawa ko. Maganda ba? Maganda, maganda. 6'1" suan ko. Talagang matalino. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Pinapahid ng lolo mo. Lalong dumadami, tingnan mo. Maligayang bagong taon.